Forbes Park Pediatrics, 10:14 ng umaga. Ang waiting room ay amoy panlinis na may halong lemon at kawalan ng pag-asa. Ang aking 4 na taong gulang na kambal, sina Lilian at Nico, ay nakasandal sa akin. Ang kanilang maliliit na katawan ay nagiinit sa taas ng lagnat. Ang paghinga ni Lilian ay napuputol ng isang nakakatakot na ubo, na siyang dahilan kung bakit kami walang tulog buong gabi. Wala siyang ganang nakatingin sa aquarium. Ang dati niyang enerhiya na parang kidlat ay tuluyan ng naubos. Mommy, gusto ko kay Daddy. Pagmamaktol ni Lilian, itinatago ang kanyang mukha sa aking sweater. Alam ko anak, nasa eroplano siya. Tatawag siya paglapag niya. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Ang pagsisinungaling ko ay lasang abo. Dapat nandito si Inigo. Palagi siyang nandito para rito ang pagpunta sa pedya ay sagrado niyang ritual, ang kanyang teritoryo. Siya ang nagpapaschedule. Siya ang naghahatid sa amin. Kumukuha ng detalyadong notes sa phone niya at nagtatanong ng napakaraming bagay na hindi ko man lang maiisip. Masyadong maingat, pabiro ko siyang tinatawag. Mapagmasid, pagtatama niya na may ngiting nitong mga huling araw, ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang biglaan at hindi maiwasang business trip na ito, papuntang Cebu ang unang pagkakataon sa buhay ng aking mga anak na mag-isa kong hinarap ang pagpunta sa doktor. Maria Margarita Ayala, Clinic number 3, tawag ng nurse. Ang klinika ni Dr. Bernardo ay pamilyar na teritoryo, mga diploma mula sa UP Manila na nakakuwadro at masayang wallpaper ng mga hayop na nagkukunwaring doktor, si Dr. Bernardo mismo ay isang mabait na lalaki na nasa 60 taong gulang, na siyang nag-alaga sa kambal mula nang sila ay 2 linggo pa lamang. Lubos ang tiwala sa kanya ni Inigo, na nangangahulugang siya lang ang tanging doktor na kinokonsulta namin. Patingin nga ng mga kawawang bata na ito, malambing na sabi ni Dr. Bernardo. Inuupo si Nico sa higaan. Mabilis at banayad niyang ginawa ang check-up, sinilip ang mga tainga, lalamunan, at pinakinggan ang mga baga. Classic bilateral otitis media, double ear infection. May kumakalat na matapang na virus ngayon. Reresetahan ko kayo ng karaniwang amoxicillin. Gagaling na sila pagkatapos ng 2 araw. Salamat, Doc. Ayokong nakikita silang ganito. Siyempre, may tinipa siya sa kanyang tablet, pagkatapos ay tumigil, bahagyang kumunot ang noo, nag-scroll sa screen, pumindot, nag-scroll ulit. Ang mababait na kulubot sa paligid ng kanyang mga mata ay nanigas. Ayos lang po ba ang lahat? Tanong ko, habang binubuhat si Lilian na nanghihina sa aking hita. Oo, ayos lang ang lahat. Ibinaba niya ang tablet sa isang medyo sadyang galaw. Marga, habang nandito ka, pwede ka bang pumasok saglit sa private office ko pagkatapos natin? May kailangan lang akong itanong tungkol sa records nila. Pwedeng samahan muna ni Nurse Ana ang mga bata. Ngumuso siya sa nurse na nag-asikaso sa amin. Isang maliit at malamig na karayom ng kaba ang gumapang sa aking likuran. Katanungan tungkol sa records. Walang dapat ipag-alala. Para hindi na kayo pumunta sa front desk, bibigyan muna natin sila ng stickers. Gusto nyo ba? Biglang sumigla ang mga bata na nang marinig ang magic word. Kinuha ni Nurse Ana ang kanilang mga kamay. May bago tayong Cocomelon stickers dito. Lilian, tignan mo. Binuksan ni Dr. Bernardo ang pinto, papasok sa kanyang katabing opisina. Ito ay mas maliit at medyo magufasyo, puno ng mga medical journals at family pictures. Hindi siya umupo sa kanyang desk. Sa halip, sumandal siya rito, nakaekis ang mga braso. Ang mabait niyang aura ay nawala, napalitan ng propesyonal na seryosong mukha na nagpakaba sa aking sikmura. Ano pong problema, Doc? Tanong ko. Sinusubukang panatilihing magaan ang tono ko. Marga, may kailangan akong itanong sa iyo, at kailangan kong maging tapat ka sa akin. Nakatitig siya sa akin. Dinala niyo ba ni Inigo ang mga bata sa ibang specialists o ginawan niyo ba sila ng advanced diagnostic tests sa labas ng clinic namin na hindi ko alam? Napakabihira ng tanong na halos mapatawa ako. Ano? Hindi po, syempre hindi. Kilala niyo naman si Inigo. Masyado siyang metikuloso. Wala siyang gagawin nang hindi kumokonsulta sa inyo. Kayo ang main doctor nila. Bakit niyo naman po nasabi iyon? Bumuntong hininga siya ng malalim at hinimas ang likod ng kanyang leeg. Ngayong umaga, tinitignan ko ang kanilang pinagsamang medical records para maghanda sa check-up. Ang system natin ay kumukuha ng data mula sa mga laboratories o diagnostic centers na binigyan niyo ng consent. Standard practice ito. Tumigil siya,
Halatang maingat na pinipili ang mga salita. May nakikita akong pattern sa mga tests nila, Marga. Advanced blood panels, full metabolic profiles, immunoglobulin level monitoring mula noong 1.5 taong gulang pa lang sila. Ginawa ito sa 3 magkakaibang branch ng high precision at sa isang private lab na tinatawag na Genetica Manila. Natahimik siya. At halos 1 taon na ang nakakalipas, may record ng blood draw na may kasamang human leukocyte antigen, HLA, typing para sa tissue compatibility. Tinitigan ko siya. Ang definisyon ay walang katuturan at nakakabanta na lumutang sa aking isipan. Ang HLA typing ay isang napakakomplikadong genetic test. Ginagamit ito para malaman kung ang isang tao ay pwedeng maging donor para sa organ o bone marrow transplant. Parang umikot ang buong kwarto. Napahawak ako sa sandalan ng silya. Pwedeng maging donor. Ang mga malulusog kong anak. Ito ay kabaliwan. Baka may error lang. Glitch sa system. Iyon ang unang pag-asa ko. Hindi ito glitch, sabi ni Dr. Bernardo sa isang mahina at seryosong boses. Ang mga patient ID, dates of birth, at HMO data ay perpektong tumutugma. Ang mga request form ay pirmado ni Dr. Romero, isang hematologist at oncologist mula sa St. Luke's BGC. Kilala mo ba siya? Hindi. Ngayon ko lang narinig ang pangalan niya. Si Inigo? Hindi. Hindi niya gagawin yan. Siya. Hindi. Siya. Ngunit, siya. Ngunit habang tinatanggihan ko ito, isang malinaw at masakit na alaala ang lumutang. Si Nico noong 2 taong gulang siya. May malaking pasa sa braso pagkatapos mahulog sa playground. Kakaiba ang pag-alala ni Inigo. Iginiit niyang dalhin siya sa isang klinik na alam niya, hindi sa karaniwang ER natin. Nawala siya ng ilang oras. Ang sabi niya, nagpa-quick x-ray lang sila. Sa isip ko, may bumulong na boses. Ang timing at nature ng mga tests na ito ay napakalayo sa normal, Marga. Ito ay mga pre-screening tests na ginagawa sa mga batang may alam na malalang immune disorders o family history ng tiyak na sakit, bahagya siyang lumapit. O kaya naman, ito ay isang napaka-espesipikong preliminary work na ginagawa kapag sinusuri ang isang potensyal na donor para sa isang partikular na pasyente. Ang tawag dito ay directed match screening. Ang mga salita ay naiwan sa hangin, mabigat at nakakalason. Directed match screening. Sino ang recipient, Marga? Ang tingin ni Dr. Bernardo ay matigas, puno ng awa, na nakakapanindig balahibo. Hindi ko alam. Walang pasyente. Hindi donor ang mga anak ko kaninuman. Nanginig ang boses ko. Si Inigo ang nag-aasikaso sa lahat ng medical. Siya. Masyado lang siyang praning. Alam niyo naman, baka may nabasa siya online, naging paranoid sa isang rare disease. Matalino si Inigo. Partner siya sa isang biomedical investment fund. Naiintindihan niya ang medisina sa mataas na antas. Ito, gumawa siya ng malabong kumpas, na parang ang mga lab results ay lumulutang sa pagitan namin. Hindi ito gawa ng isang paranoid na magulang. Ito ay may layunin, sinasadya, at itinago ito sa iyo. Naramdaman ko ang malamig na karayom sa likod ko na naging isang patalim. Ang katotohanan na nandito ka ngayon at nagulat sa simpleng reseta para sa impeksyon sa tainga ay nagsasabi sa akin na na-lockout ka sa patient portal ng clinic. Tama ba? Hindi ko na sinubukang mag-login doon ng ilang buwan. Palaging piniprint ni Inigo ang mga summary pagkatapos ng check-up at maayos na inilalagay sa kitchen island. Sabi niya na reset daw ang password, naglalag ang bagong system, naaayusin niya. Ang mukha ni Dr. Bernardo ay nagpaliwanag sa lahat, para siyang taong nakakita ng iceberg at alam niyang lulubog ang barko. Tungkulin kong pangalagaan ng mga anak mo, Marga. Ang nakikita ko sa records nila ay nagdudulot ng malalang etikal at posibleng legal na issue. Hindi ko sinasabing gustong saktan ni Inigo ang mga bata, pero sinasabi ko na inilalagay niya sila sa isang medical na landas na lubhang kakaiba at hindi kinakailangan at sa pinakamasamang sitwasyon. Tumigil siya, umiiling. Idodokumento ko ang mga concerns ko sa records nila at mariin kong pinapayo na ngayong araw mismo. Kumuha ka ng buo at independent na access sa lahat ng medical records nila at pagkatapos, kailangan mong kausapin ng seryoso ang asawa mo. Ang masayang pagkatok sa pinto ay nakapagpagulat sa aming dalawa. Tapos na kami sa stickers, ready na po kami Dr. B.
Ang normal na mundo ay muling pumasok kasama ng ingay ng mga bata at ng maliwanag na ilaw. Lumabas ako sa opisinang iyon na walang iniisip. Kinuha ang mga bata, kinuha ang reseta, at bumulong ng pasasalamat. Ang katawan ko ay patuloy na ginawa ang mga tungkulin bilang ina, habang ang isip ko ay naiwan sa opisina ni Dr. Bernardo. Ang mga salita ng doktor ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko. Directed match screening. Partikular na pasyente. Bahay sa Forbes Park. 4:30 ng hapon. Ang kambal, nakainom na ng gamot, at sa wakas, ay nakatulog din sa kanilang mga kama yung isa, hugis race scar. Yung isa para sa prinsesa ay nag-iwan sa akin mag-isa sa isang katahimikan na nakakabingi. Ang aming magandang modern chalet style na bahay, na dinisenyo ni Inigo, ay tila isang museo ng isang buhay na bigla kong napagtanto na hindi ko pala kilala. Bawat litrato ng kanyang ngiti, bawat throw pillow na inaprubahan niya, ay tila kahina-hinala na ngayon. Nagsalin ako ng isang basong alak. Nanginig ang mga kamay ko kaya tumunog ang bote sa baso. Kinuha ko ang aking laptop at pumunta sa patient portal ng Forbes Park Pediatrics. Nilagay ko ang normal kong login. Password, Lilianico 2022. Incorrect password. Sinubukan ko ang lahat ng variations. Mga birthday nila, anniversary namin, birthday ni Inigo. Lahat mali. Naglalag ang bagong system. Sabi niya 2 buwan na ang nakakalipas. Hindi inaalis ang tingin sa phone niya. Kausap ko ang tech support. Ako na bahalahan. Isang problema na lang para sa'yo. At ako, naabala sa pag-oorganisa ng charity drive para sa preschool nila, ay hinalikan siya sa pisngi at nagpasalamat. Nagpasalamat para sa kanyang pagiging kontrolado, sa kanyang pagiging maasikaso. Directed match screening. Binuksan ko ang search engine at tinipe ang HLA typing pediatric donor. Ang lumabas ay malabong halo ng mga medical articles at patient association pages. Binuksan ko ang isang article mula sa isang malaking children's hospital. Ang Human Leukocyte Antigen, HLA, testing ay kritikal na unang hakbang para malaman ang tamang donor para sa bone marrow o organ transplant, lalo na sa mga magkakapatid. Ang perpekto o halos perpektong match ay nagbibigay ng pinakamataas na tsansang maging matagumpay. Donor na magkapatid. Ang mga anak ko ay natutulog sa dulo ng pasilyo. Ang kanilang genetic code ay nakamapa at nakalista para sa isang kapatid na hindi ko kilala. Biglang umakyat ang matinding galit. Nakakapaso. Hindi ito pagkakamali. Hindi isang malaking error. Si Inigo ay nahuhumaling. Oo, isang praning na magulang. Walang duda. Pero mahal na mahal niya ang mga anak namin. Bumabangon siya sa bawat bangungot nila. Kabisado niya ang lahat ng characters sa Cocomelon at Bluey. May espesyal siyang handshake sa bawat isa sa kanila. Ito ang lalaking umiyak nung magasgasan ang tuhod ni Lilian. Ang isipin na gagamitin niya silang parang spare parts ay isang kabaliwan, kalokohan, pero hindi baliw si Dr. Bernardo. Isa siya sa pinakarespetadong pediatrician sa buong Maynila. Nag-vibrate ang phone ko sa ibabaw ng marble na counter. Napatalon ako. Pangalan ni Inigo ang lumabas sa screen. Tinitigan ko ito. Ang puso ko'y parang sasabog. Huminga ako ng malalim na nanginginig at sumagot, "Hello, Han?" Ang boses niya ay kasing lambing ng dati, may mahinang echo ng isang hotel room sa Cebu. "Kumusta ang mga pasyente ko? Ayos lang ba sila? Impeksyon sa tainga. Amoxicillin." Ang boses ko ay mahina. "Kakaiba. Sa magkabilang tainga. Kawawang mga bata. Galing ba kayo kay Bernardo?" "Oo." "At anong sabi niya? Ginawan ba sila ng full check-up?" "Hindi. Heart. Lungs lang nabanggit niya yung allergy panel na pinag-usapan natin last time. Sunod-sunod ang mga tanong niya. Karaniwang script. Sabi niya ear infection daw, Inigo, at iyon lang. Katahimikan." Pinilit ko. May iba pa ba siyang dapat ginawa? Isang maikling paghinto. Mga 1% ng segundo na mas matagal kaysa sa normal. Wala, syempre wala. Gusto ko lang siguraduhin na alam natin lahat. Alam mo naman kung gaano ako mag-alala. Nagbigay ba siya ng reseta? Oo. Good. Siguraduhin mong cherry flavor, hindi bubblegum. Ayaw ni Nico ng bubblegum. At i-monitor mo ang lagnat. Kapag lumampas sa 39, tumawag ka agad. Hindi sa nurse, sa ambulance. Promise me, Marga. Control. Dati parang pagmamahal ito, ngayon parang pagbabantay, pagmamanipula, pangako. Uuwi ako sa red-eye flight bukas. Mga 10.
Aasio ng umaga ang lapag ko. Ayokong malayo kapag may sakit sila. Lumambot ang boses niya. Ang Inigo na kilala ko. Ang lalaking humawak sa kamay ko sa loob ng 27 oras ng pag-labor ko, na umiiyak na pumutol sa dalawang umbilical cord. I miss you. Ang mga salita ay naipit sa lalamunan ko. Directed match screening. I miss you too. Bulong ko. Mapait ang pagsisinungaling ko. Magpahinga ka na, Han. Kiss the monsters for me. Love you. Love you. Binaba ko ang tawag at inilapag ang phone na parang isa itong radioactive na bagay. Kiss the monsters. Naglakad ako sa pasilyo. Ang makinis na kahoy ay malamig sa aking mga paa. Binuksan ko ang pinto ng kwarto nila na kinulayan ng light blue na may malalambot na ulap. Si Inigo mismo, ang nag-stencil niyan. Yakap ni Lilian ang kanyang stuffed unicorn. Tinanggal ni Nico ang kanyang kumot, nakataas ang braso sa kanyang ulo, naiilawan ng dim na nightlight. Perpekto sila. Inosente. Directed match screening. Partikular na pasyente. Isang imahe ang pumasok sa isip ko nang walang pahintulot, nakakatakot. Ang mga anak ko na wala na sa kanilang mga kama, kundi nakasuot ng hospital gown, nasa mga stretcher, habang si Inigo ay nakikipag-usap sa pasilyo sa isang doktor, gamit ang malamig at tuyong mga termino viable donors. Hindi ko binanggit ang salitang iyon ng malakas. Parang isang sumpa sa tahimik na kwarto. Pumunta ako sa maluwag na walk-in closet na nagsisilbing home office ni Inigo. Eleganteng built-in desk at isang matangkad na metal filing cabinet. Nakakandado ang cabinet. Palaging nakakandado. Tax documents. Portfolios ng mga VIP clients. Sabi niya. Mga nakakabagot na bagay. Hindi mo kailangan ng kalat na yan. Wala akong naging dahilan para sumilip doon. Hinila ko ang metal na hawakan. Hindi gumalaw. Bumalik ako sa kusina. Sa isang drawer na puno ng kung ano-anong gamit, mga baterya at calling cards ng mga delivery, nakakita ako ng isang maliit na bungkos ng spare keys para sa sasakyan, sa garahe, sa bahay ng nanay ko. Walang nagbukas sa cabinet, buo at independent na access. Binuksan ko ulit ang laptop. Ngayon, hindi ako naghanap ng medical terms. Hinanap ko ang Genetica Manila. Ang website nila ay elegante, seryoso, nakaspecialize sa biocompatibility at advanced cellular diagnostics. Pumunta ako sa patient portal. May login window at forgot password link. Nilagay ko ang work email ni Inigo, ang email na ginagamit niya sa lahat, at pinindot ito. Lumabas ang secret question, middle name ng ama. Alam ko. Alfonso? Mali. Sinubukan ko ang maiden name ng ina. Mali. Pangalan ng unang aso niya. Mali. Sumandal ako sa silya. Isang bagong uri ng lamig ang nanuot sa aking mga buto. Pinalitan niya ang security questions. Sistematiko niya akong nilockout, hindi lang sa PDEA portal, kundi maging sa isang private lab na hindi ko man lang alam na nag-exist. Tahimik ang bahay, sobrang tahimik. Naririnig ko ang ugong ng refrigerator. Ang malayo-layong ingay ng mga sasakyan sa McKinley Road. Pinagmasdan ko ang perpektong sala, ang maingat na nakaayos na mga litrato ng masayang pamilya. Hindi ko na nakita ang bahay. Ang nakita ko ay isang perpektong ginawang set at ginampanan ko ang role ko ng walang kapintasan. Nagtitiwalang asawa, mapagpasalamat na ina, walang kaalam-alam sa plot na nangyayari sa likod ng kamera. Ininom ko ang alak ng dire-diretso. Hindi man lang naging mainit ang alak sa nanlalamig kong sikmura. Wala akong ebidensya. Tanging ang propesyonal na kaba ng isang pedya at ang mga nakasarang digital na pinto. Pwede pa ring isa itong malaking hindi pagkakaunawaan. Isang serya ng kakaiba, paranoid, pero walang masamang intensyon na desisyon ng isang tatay na may matinding anxiety. Pero, pagtingin sa madilim na pasilyo, sa nakakandadong cabinet, sa mga kwarto kung saan natutulog ang aking mga anak, mga walang malay na reserba sa isang digmaan na hindi ko man lang alam na nangyayari na intindihan ko na may katiyakan na nagpayelo sa aking dugo. Hindi ito pagkakamali. Ang perpektong buhay ay isang fasad. At sa ilalim nito ay naghihintay ang katotohanan. At mas nakakatakot ito kaysa sa kaya kong isipin. Kailangan kong hanapin ang susi. Bahay sa Forbes Park. 9:30 ng umaga. Ang matte black na kandado ng cabinet ay buo. Ibinalik nito ang aking hindi mabasa na tingin. Ginugol ko ang buong gabi sa pagpapabalik-balik sa kwarto ng kambal at sa aking kwarto, pinakikinggan ang kanilang paghinga, pinapanood ang paglipas ng mga minuto sa digital clock.
Bawat anino ay isang sikreto. Bawat paglangit-ngit ng bahay ay parang si Inigo na umuuwi. Sa wakas ay nakatulog ako sa sofa ng mag-umaga na. Ang boses ni Dr. Bernardo ay paulit-ulit sa mga panaginip ko. Directed match screening. Ang mga bata, na sa kabutihang palad ay medyo gumaan ang pakiramdam matapos ang unang dos ng gamot, ay nakaupo ngayon sa harap ng TV. Pinapayagang manood ng cartoons bilang pabuya sa napagdaanang gabi. Ang walang laman na saya ng musika ay isang malupit na kaibahan sa takot na naiipon sa loob ko. Kailangan kong buksan ang cabinet na iyon. Nag-scroll ako sa contacts ko. Hindi ko pwedeng tawagan ng mga kaibigan ko o kahit sino sa circle namin. Nangangailangan ito ng lubos na pag-iingat at zero connection kay Inigo. At doon ko naisip si Kuya Sergio, ang repairman na nag-ayos ng pinto ng garahe noong nakaraang taglagas. Binigyan niya ako ng calling card at sinabing tawagan siya kahit kailan. Direkta siyang magsalita, self-employed, at umaasa akong marunong siyang magtago ng sikreto. Kuya Sergio, si Marga Ayala po ito, mula sa Nara Street, tungkol doon sa garage door. Opo, ma'am? Sira po ba ulit? Hindi po eksakto. Nawala ko po kasi ang susi ng office cabinet ko. Nasa business trip ang asawa ko at nasa kanya ang susi. May kailangan akong kunin na urgent tax documents doon. Kailangan ko itong ibigay sa accountant ngayon. Kakaibang kinis ng paglabas ng kasinungalingan sa bibig ko. Pwede niyo po ba akong tulungan? Naku, mga accountant talaga. Pinakamasamang emergency yan. Andyan po ako in 20 minutes. Dumating si Kuya Sergio sakay ng luma niyang Toyota Tamaraw FX, bitbit ang toolbox. Tahimik siyang tao, napabor sa akin. Dinala ko siya sa opisina. Medyo OC ang asawa ko. Ayaw niya ng kalat. Kabadong bulong ko habang sinusuri niya ang kandado. Baka isipin niya sinira ko ang system niya. Tiningnan ni Kuya Sergio ang cabinet ng walang interes. Basic lang to. Hindi naman totoong vault. Kinuha niya ang isang manipis na lalagyan ng tools. Hindi po ito paninira. Pakiusapan lang ito. Ipinasok niya ang dalawang manipis na metal na lockpicks. Kalmado ang kamay niya. Wala pang isang minuto. Narinig ang isang mahina at sigudadong click. Hinila niya ang handle. Bumukas ang drawer ng walang hirap. Napakiusapan na po. Binayaran ko siya ng cash. Doble sa normal niyang rate. Para sa rush, sabi ko. Tumango siya. Tinago ang pera. At umalis ng walang imik. Hindi nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Nilock ko ang front door at sumandal dito. Kumakabog ang puso ko. Maayos na maayos ang loob ng cabinet, kahina-hinalang maayos. Ang unang dalawang drawer ay naglalaman ng mga inaasahan. Home insurance, mortgage, OR, CR ng mga sasakyan, investment documents ng fund ni Inigo. Ang ikatlong drawer sa ibaba ay mas mabigat. Binuksan ko ito. May mga nakasabit na folders, bawat isa may perpektong puting label. Sa isang pulang folder ay nakasulat, Fund KM, Iniguez. Kinuha ko ang folder at dinala ito sa kitchen island na parang isang radioactive na bagay. Mula sa sala ay naririnig ko ang masayang tunog ng cartoons. Binuksan ko ito. Ang unang dokumento ay isang bank statement na hindi ko alam. BDO Private Bank. Account name, Fund KM. At si Inigo Ayala bilang trustee. Ang mga transaksyon ay umabot ng ilang taon, automatikong monthly transfers na 50,000 pesos sa isang account na nakapangalan kay Cassandra Morales. May mas malalaking quarterly transfers na 200,000, yearly payments na 2.5 million. Ang pinakabago ay 2 linggo pa lang ang nakalipas. Ang balanse ay nakakalula, higit sa 20 million pesos. Ang pera ni Inigo, ang pera namin, ay patuloy na dumadaloy sa isang Cassandra Morales. Sa ilalim ng mga bank statements ay may mga lab results. Header, Genetica Manila, Pasianame, Morales Kian. At ang date of birth ay nagpapakitang 7 taong gulang siya. Ang mga report ay puno ng mga graphs at numero, pero malinaw ang mga pamagat. CBC, Full Metabolic Profile, Quantitative Immunoglobulins. Ang mga petsa ay bumabalik ng ilang taon. Sinusubaybayan ang kalusugan o mas malamang ang paglala ng isang maliit na bata. Creatinine, BUN, glomerular filtration rate. Hindi mo kailangang maging doktor para maintindihan ang trend. Nakaturo ang mga araw pababa. Tapos nahanap ko ang antigen report. Ito ay isang komplikadong table ng genotypes. Sa dulo, sa ilalim ng comparative analysis, may nakakahon. Nakasulat doon.
Ipinapakita ng comparative genetic typing na may 10,010 marker match sa mga potential donors na sina LA at NA. Ang viability ng donors para sa renal tissue transplant ay favorable. Inirerekomenda ang viability assessment sa naaangkop na developmental stage. Lilian Ayala, Lay, Nico Ayala, Nay. Puno ng puting ingay ang ulo ko. Napahawak ako sa gilid ng counter. Favorable. Inirerekomenda. Pinag-uusapan nila ang mga organ ng mga anak ko na parang spare parts ng kotse. Nasusuka ako. Sa ilalim ng medical reports ay may mga nakastaple na legal documents. Draft ng isang sulat mula sa law firm, naka-address kay Cassandra Morales. Subject: paghahain ng paternity at visitation rights para kay Inigo Yñiguez. Ayala patungkol kay Kian Morales. Puno ng legal jargon ang text. Pero malinaw ang mensahe. Hindi lang nagpapadala ng pera si Inigo. Sinusubukan niyang patunayan sa batas na siya ang ama. Ang huling item ay isang luma at kupas na litrato. Nakatago sa pagitan ng mga pahina. Isang mas batang Inigo. Mas mahaba ang buhok. Ang ngiti ay hindi masyadong perpekto pero mas totoo. Yakap niya ang isang magandang babaeng maitim ang buhok na may maliwanag. Halos ligaw ng ngiti. Nasa beach sila. Nakasandal ang babae sa kanya. Ito ay imahe ng purong kaligayahan. Walang kondisyon. Isang kaligayahan na naaalala ko sa mga unang taon namin at naging isang bagay na mas pulido at kontrolado sa paglipas ng panahon. Sa likod, nakasulat sa kupas na asul na tinta, walang hanggan kasi. Para akong sinuntok ng mga salitang iyon, napaupo ako sa barstool. Nanginginig ang litrato sa kamay ko. Heto siya, ang multong ito. Si Cassie at si Kian. Anak. May anak si Inigo. Isang 7 taong gulang. Na batang may sakit. Ang bata na ang genetically perfect donors ay natutulog sa kabilang kwarto, walang kaalam-alam na ang buong medical history nila ay mapa para sa kanyang kaligtasan. Kumapit ang isip ko sa isang katawa-tawang pag-asa. Baka hindi niya anak yon. Baka tinutulungan lang niya ang isang lumang kaibigan, charity, fund, payments, kaso, sadyang si Inigo lang iyon kontrolado ang lahat, inaayos ang mga problema. Baka memorya lang ang litrato, wala nang iba. Pero ang medical report ay isang malamig at klinikal na katotohanan. Iyon ang totoong click, hindi mula sa cabinet, kundi mula sa katotohanan. Ipinakuha niya ang dugo ng mga anak namin. Alam niya palagi. Kailangan ko pa ng iba. Kailangan kong marinig mula sa kanya. Kailangan ko ng konteksto na hindi maibibigay ng mga papel na ito. Tumakbo ako sa storage room papunta sa drawer, kung saan namin nilalagay ang mga lumang phones at chargers. Nahanap ko ang luma kong smartphone. 2 taon na ang nakakalipas. Basag ang screen. Nagdasal ako na sana buhay pa ang battery. Umilaw ang pulang icon. Binaliwala ko ang mga notifications at dumiretso sa save data. Nagpalit ako ng phone, pero nandito pa rin ang mga messages ko noon. Binuksan ko ang conversation namin ni Inigo. Kadalasan mga simpleng bagay. Bili kang gatas. Malilate ako. Tanggal na ang ngipin ni Lilian. Pero may mga patlang. Mga panahong malabo at matagal siyang mag-reply. Nag-search ako ng letter C. Wala. Nag-type ako ng Cassie. Lumabas ang isang lumang message. Isinulat maraming taon bago kami ikasal, galing sa isang unknown number. Nabalitaan ko ang engagement. Congrats. Seryoso ako. Be happy. Ang sagot niya na ipinadala makalipas ang isang araw. Salamat. Sana ayos ka lang. Formal, malayo, parang isang saradong kabanata. O iyon ang inakala ko. Namatay ang phone. Kinabit ko sa charger. Nagkakagulo ang isip ko. May iba pa dapat. Masyadong maingat si Inigo para mag-iwan lang ng paper trail. Digital siyang tao. Lahat nasa cloud storage. Naka-password ang mga gadgets niya. Encrypted. Palaging dala-dala. Maliban. Bari. Naalala ko ang luma niyang iPad. First gen. Na mabilis malobat. Na tinatago niya sa drawer ng bedside table niya. Ginagamit daw niyang alarm clock. Nakasync iyon sa phone niya, maraming taon na ang nakalipas. Nandun pa kaya ang mga lumang messages? Naisip kaya niyang burahin iyon? Tumakbo ako paakyat ng hagdan. Ang master bedroom ay tila isang crime scene. Binuksan ko ang drawer niya. Heto siya, sa ilalim ng mga financial magazines. Pinindot ko ang button, umilaw ang screen, humingi ng passcode.
Nalaglag ang puso ko. Pero naalala ko, maraming taon na ang nakalipas, iisang passcode lang ang ginagamit niya bago siya naging baliw sa security. Ang anniversary namin. Tinip ko ang mga numero. Lumabas ang home screen. Isa itong time capsule. Mga lumang apps. Binuksan ko ang iMessage. Nakakonect pa rin sa account niya. Ang mga messages ay naka-freeze 3 taon na ang nakakalipas at may isang chat na nakasave lang bilang C. Binuksan ko iyon. Ang pinakabagong messages ay ginawa 3 taon at 2 buwan na ang nakakalipas. Sakto pagkatapos mag-1 taong gulang nina Lilian at Nico. Dumating na ang results. Bumagsak na naman ang kidney function. Sinasabi na ng doktor ang mga susunod na hakbang. Natatakot siya. Natatakot ako, Inigo. Alam ko. Natatakot din ako. Pero may mga options tayo. May plano tayo. Kay. Parang halimaw tayo kung iisipin natin ito, Inigo. Hindi ito pagiging halimaw. Biology ito. Ito lang ang totoong pag-asa niya. Malakas ang compatibility ng linya ng lahi ko. Sila. Yon, Kay. Mga sanggol pa sila, Inigo. At siya ay bata. Anak natin siya. Sila ang tanging pag-asa niya. Perfect match. Isang senyales ito, Kay. Senyales ng ano? Na isa itong malupit na biro ng tadhana na may paraan tayo para iligtas siya? Pero kailangan nating maging matalino. Kailangan natin ng pasensya. Kailangang lumaki sila, lumakas. Magmamasid tayo. Maghahanda tayo. Ako na ang bahala sa lahat dito. Hindi niya pwedeng malaman. Inigo. Hindi niya malalaman, Inigo. Pangako ko sa'yo. Masaya si Marga. Ang mga bata ang mundo niya. Ito ay pasanin ko. Natin. Hindi sa kanya. Tumigil ako sa pagbabasa. Umakyat ang pagduduwal sa lalamunan ko. Masaya si Marga. Akong walang muwang na asawa. Isang incubator. Isang lalagyan ng spare parts. Ang mundo ko ay isang hawla na itinayo sa kasinungalingan. Umikot ang kwarto. Pinilit kong mag-scroll pataas. Mas malayo pa. Mga taon ng mensahe. Mga piraso ng isang paralel na buhay. Naipadala na ang pera. Ipatingin mo siya sa specialist sa St. Luke's. Walang problema sa pera. Inigo. Hinahanap ka na naman ni Kian ngayon. Gusto niyang malaman kung kailan ka mas tatagal kaysa sa weekend lang, Kay. Malapit na. Inaayos ko na. Komplikado ang sitwasyon, pero ako ang ama niya. Palagi. Inigo. Tumawag na naman ang nanay mo. Nag-o-offer na naman ng pera. Sinabihan akong mawala na, Kay. Huwag mo siyang pansinin. Wala na siyang kapangyarihan dito. Sa atin. Inigo. Ang mga mensahe ay gumuhit ng isang nakakawasak na kwento. Pagmamahalang sinira ng isang makapangyarihang pamilya. Isang lihim na anak, isang inang si Cassie, na lumalaban ng mag-isa, at si Inigo na sinusubukang pagtagpiin ang dalawang mundo, at nakahanap ng malahalimaw na solusyon sa dalawang inosenteng bata na binuhay niya kasama ko. Hindi lang ito tungkol sa kidney. Sa mga lumang mensahe, may usapan din tungkol sa bone marrow, blood transfusions. Ang sakit ni Kian ay lumalala. Ang kambal ko ay hindi lang isahang solusyon. Sila ay panghabambuhay na medical reserve, naglalakad at humihingang reserba para sa kanilang half-brother. Masyado akong nilamon ng digital na bangungot na ito, na hindi ko narinig na bumukas ang garahe hanggang sa huli na ang lahat. Isang mababang pag-ungol ng makina, ang mabilis na humatak sa akin pabalik sa kasalukuyan. Ang orasan sa tablet ay nagpapakitang 11:47 p.m. Bukas pa ng gabi dapat uuwi si Inigo. Maaga siyang umuwi. Bumayo ang kaba sa dibdib ko. Sinara ko ang iPad, ibinalik sa drawer, at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Halos kakatuntong ko pa lang sa ibaba nang bumukas ang pinto mula sa garahe. Nakatayo doon si Inigo. Mukhang pagod. May dalang travel bag sa balikat. Hindi niya ako nakitang bumababa. Inigo! Napaaga ka! Sabi ko. Masyadong mataas ang boses ko. Nakaekis ang aking mga braso sa dibdib, na parang mapipigilan ko ang pagkabog ng puso ko. Nagulat siya saglit tapos ngumiti. Ang magaan, nakakaakit ng ngiting dating nagpapalambot ng tuhod ko. Ngayon ay tila isang maskara. Nagbago ang plano. Natapos ng maaga, hindi ko kinayang malayo habang may sakit ang mga monsters. Ibinaba niya ang bag at lumapit para halikan ako. Inilayo ko ang mukha ko sa huling segundo. Dumampi ang labi niya sa pisngi ko. Amoy eroplano, ang paborito niyang pabango. Ang amoy ng aking pagtataksil. Medyo okay na sila. Nakatulog ng ilang oras? Sabi ko, lumalapit sa kusina, ginagawang harang ang kitchen island sa pagitan namin.
Gusto mo ng maiinom? Tubig? Mahaba ang flight. Tiningnan niya ako ng matalim. Ayos ka lang ba? Mukhang tense ka. Pagod lang. Halos hindi tayo nakatulog kagabi. Inabutan ko siya ng baso. Naging matatag lang ang kamay ko dahil sa labis na pilit. Kumusta ang Cebu? Productive. Nakakabagot. Uminom siya ng malaki. Nakuha mo ba yung reseta? Cherry flavor? Oo. Lahat ayon sa instructions. Hindi ko na itago ang talim sa boses ko. Napansin niya ito. Bahagyang nanliit ang mga mata niya. Mabuti. Perfect. Ibinaba niya ang baso. Kailangan ko lang kumuha ng isang folder sa office. Naiwan ko yung contract sa cabinet. Kailangan kong basahin bago ang morning call ko sa Davao. Naglakad siya papunta sa office area. Nanigas ang dugo ko. Sinarado ko ang cabinet. Pero bumalik kaya ito sa pagkalak? Hindi niya alam yon. Binuksan yon ni Kuya Sergio. Hindi ko na ginalaw ang lock. Narinig ko ang paghila niya sa handle. Tapos isang mahina at kontentong, ang paglangit-ngit ng drawer na bumubukas. Nandoon siya. Nanigas ako sa kusina. Pinakikinggan ang kaluskos ng mga papel. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya bitbit ang isang makapal na folder. Normal. Kalmado. Got it. Sabi niya. Papunta sa hagdan. Magsha-shower lang ako. Tapos, tutulog na. Aakyat ka na ba? Magliligpit lang ako ng konti dito. Tumango siya, nakatingin na sa phone niya, at umakyat. Naghintay ako. Tense na tense ang pandinig ko. Narinig ko ang pagbukas ng shower, ang pag-agos ng tubig, at pagkatapos ay isang ibang tunog, ang kanyang mahina at pigil na boses. May kausap siya sa phone sa loob ng master bedroom natin, ginagamit ang tunog ng tubig bilang cover. Walang ingay akong tumakbo paakyat ng hagdan, laktaw-laktaw ang mga hakbang, nakamedyas lang. Nakabukas ng kaunti ang pinto ng kwarto. Ang shower ay nasa katabing banyo, sarado ang pinto. Ang boses niya ay galing sa walk-in closet. Sumandal ako sa pader malapit sa pinto. Putol-putol ang paghinga ko. Tense ang buong katawan. Alam ko, kailangang malapit na, sabi niya. Bumabagsak ang numbers niya. Katahimikan. Cassie. Tumawag si Bernardo kay Marga. Hindi ko alam kung anong sinabi niya, pero weird ang kilos niya simula nang dumating ako. Katahimikan. Na-imagine ko siyang sinusuklay ang buhok niya gamit ang kamay. Sinabi ko na sayo, kailangan nating pabilisin ang plano. Tapos na ang prep work. Ang viability assessments sa ganitong kaliit na donors ay theoretical, pero nakagawa na ang surgeons sa NKTI ng ganitong kaso sa minors sa extreme circumstances. Pasok ang kaso ni Kian. Mas humina ang boses niya. Pinilit kong makinig. Hindi tayo gagamit ng cadaver organs. Papatayin siya ng waiting list. Ito lang ang paraan. Malakas sina Lilian at Nico, perpekto sila. Isang kidney. Mabubuhay sila ng normal at maililigtas nila ang kapatid nila. Isang mas mahabang katahimikan. Nagbago ang tono niya. Mas naging malambot, mas intimate, parang saksak ng kutsilyo. Cassie, pakinggan mo ako. Tignan mo lahat ng napagdaanan natin. Ang pamilya ko, ang paglilihim. Ito na ang huling hadlang. Ako na ang bahala kay Marga. Madali siyang makuha. Mahal niya ang mga bata. Kung iprepresenta natin to bilang act of love, isang life-saving gift, papayag siya o mahihiya siyang humindi. Binalot ng kaba ang sikmura ko. Pero hindi tayo pwedeng maghintay bago pa siya maghinala. Tinakot siya ni Bernardo. Kailangan kong kontrolin to. Kailangan kong maging ready ka. Nagpa-charter na ako ng medical flight end of the month. Sa NKTI natin gagawin. Nagbayad na ako para mapabilis ang ethics committee approval. Isang mahinang hikbi sa kabilang linya. Mas naging matamis ang boses niya. Alam ko, mahirap to. Nakakatakot. Pero isipin mo si Kian, tumatakbo, naglalaro. Isipin mo na may normal siyang pagkabata. Ganito natin ibibigay yun sa kanya. Ako ang tatay niya. Responsibilidad ko ito. Magtiwala ka sa akin, please. Katahimikan. Kailangan ko ng ibaba. Natapos ang tawag. Nanatili akong nakatayo. Nakasandal ang likod sa pader. Ang malamig na pader ay tumatagos sa sweater ko. Patuloy na umaagos ang tubig sa shower. Mula sa ibaba, naririnig ko ang TV, isang commercial. Madaling makuha. Mahihiya. Bayad para mapabilis ang ethics approval. Viability assessment.
End of the month. Ang huling bahagi ng aking pagtanggi ay tuluyang gumuho. Ang lalaking nasa loob ng closet na iyon, ang ama ng mga anak ko, ay isang strategist, isang malamig, at kalkuladong arkitekto ng isang medical atrocity. Ang mga anak ko ay hindi anak para sa kanya. Sila ay materyales. Ang halaga nila ay nakasalalay sa compatibility ng kanilang tissue. Namatay ang shower. Walang ingay akong bumaba ng hagdan. Automatikong lumapit sa lababo, nagsalin ng tubig, uminom ng dahan-dahan, tinitingnan ang refleksyon ko sa madilim na bintana. Ang babaeng nakatingin sa akin ay isang estranghero, isang multo sa sarili niyang bahay. Ngunit sa kanyang mga mata, sa unang pagkakataon mula nang ipatawag ako ni Dr. Bernardo sa opisina niya, wala nang kalituhan o desperadong pag-asa na isa itong pagkakamali. Tanging malamig, malinaw, at nakakatakot na katiyakan. Ang digmaan na hindi ko alam ay idineklara na, at sa wakas ay alam ko na kung saang panig ako. Sa panig ko at ng aking mga anak. Kinuha ko ang phone ko, hinanap ang contact na sinave ko, nung mismong araw na umalis si Kuya Sergio. Sofia, binigay sa akin ang number na ito ng isang kaibigan sa college na tinawagan ko sa gitna ng desperasyon. Ang sabi lang niya, magaling siyang magtago ng sikreto. Siya ang the best. Nag-handle siya ng mga sitwasyong at katulad ng sayo. Sitwasyong katulad ng sa akin. Nag-dial ako. Sofia, si Marga Ayala ito. Kailangan nating mag-usap ASAP. Urgent ito. Nag-send ako ng text sakto noong narinig ko ang mga hakbang ni Inigo na bumababa sa hagdan. Ang mga hakbang ni Inigo na bumababa sa hagdan, umaalingaw-ngaw pa rin sa ulo ko. Wildflower BGC. 8:05 ng umaga. Si Sofia Velasquez ay mukhang dapat nasa isang mamahaling resort kaysa nagtatago sa anino. Ang buhok niyang sun-bleached blonde ay naka-messy bun, may maiinipis na linya sa paligid ng kanyang mapagmasid na asul na mga mata, half Spanish, na walang pinapalampas. Nakasuot siya ng mamahaling sportswear nang walang kahirap-hirap. Uminom siya ng kape at itinulak ang isang cardboard folder sa maliit na mesa. Cassandra Morales, maiden name Reyes, sabi niya sa mahina at kalmadong boses. 34 years old, pinanganak sa Batangas. Tatay niya ay mekaniko, nanay niya ay secretary sa isang school, naging scholar sa UP Diliman, at kumuha ng art history. Doon niya nakilala si Inigo Iñiguez Ayala, na nasa huling taon na sa Econ. Naging sila ng halos 3 taon. Seryosong relasyon. Binuksan ko ang folder. Ang unang picture ay mas malinaw na bersyon ng nakita ko sa archive. Sina Inigo at Cassie sa isang college party. Bata, masaya. Nanikip ang sikmura ko. Hindi siya gusto ng pamilya niya. Tumawa ng tuyo si Sofia. Walang bahid ng saya. At understatement pa yan. Doña Elena at Don Jacobo Ayala. Pamilyang Ayala mula sa Forbes Park, lumang yaman at mas lumang mindset. Si Cassie, galing sa working class, ay hindi kasama sa plano nila. Tumigil siya. Base sa kwento ng mga dati nilang college friends na nahanap ko, ipinaramdam ni Doña Elena kung ano ang tingin niya sa kanya, tinawag siyang gold digger. Nang harapan sa isang family dinner, si Inigo, sabi nila, ay baliw na baliw sa kanya, pero financially dependent din sa pamilya. Trust fund baby. Ang future niya sa family investment fund ay nakasalalay sa pagsunod niya. Tumingin ako sa isa pang litrato ni Cassie na tumatawa. Nakatingala, maganda siya. Pero ibang-iba sa alagang ganda ko. Siya ay ligaw, matalino. Anong nangyari? Noong summer, pagkatapos graduate ni Inigo, in-offeran siya ng pamilya niya ng trabaho sa branch nila sa Davao. 2-year program, test, o exile. Pinilit nila siya, umalis siya. Ayon kay Cassie, temporary lang daw iyon. LDR daw sila. Sumandal si Sofia, pero hindi natapos ang pressure. Pinutol nila ang access niya sa fund. Nung nalaman nilang nag-uusap pa sila, tinakot siyang aalisan ng mana, tatanggalin sa business. Ayon sa source ko, gumawa pa sila ng maliit na skandal tungkol kay Cassie, nagpakalat ng chismis ng pandaraya sa mga professors para mawalan siya ng reputasyon. Diyos ko! Bulong ko. Alam kong mahirap pakisamahan si Doña Elena malamig, mapanghusga, obsessed sa status at image. Ang relasyon namin ay palaging formal na plastikan, pero napakasama naman nito. Pagkaraan ng 6 na buwan sa Davao, nalaman ni Cassie na buntis siya. Natakot siya, mag-isa lang. Tinawagan siya,
Ayon sa kwento, naging masaya siya. Sabi niya uuwi siya. Aayusin nila. Kumuha ng ticket. Tumingin sa akin si Sofia ng seryoso. Hindi siya nakarating sa airport. Na-intercept siya ng tatay niya. Nagkaroon sila ng final talk kasama ang mga lawyers ng kumpanya at isang prenup na kasing kapal ng phone book. Tumigil siya. Simple lang ang kondisyon. Iwanan si Cassie ng tuluyan at secure na ang future niya. Ituloy niya. At mawawala ang lahat. Career niya. Bago pa man magsimula. Ipinresenta ito bilang pagpili sa pagitan ng isang college romance at ng kanyang legacy, ang obligasyon sa pamilya. Na-imagine ko ito. Ang opisinang puro kahoy, mga kalmado ngunit walang awang boses. Si Inigo, ambisyoso, hinulma para sa isang partikular na buhay na nahaharap sa posibilidad na mawala ang lahat. Pinili niya ang legacy. Tahimik kong sabi, pinili niya ang legacy, kumpirma ni Sofia. Tinawagan niya si Cassie mula sa law firm, nakipag-break, sinabing tapos na lahat, na kailangan niyang ayusin ang problema. Inalok niya ng pera, malaking pera, sa pamamagitan ng isang fixer ng pamilya. Ang salita ay naiwan sa pagitan namin. Bayad. Bayad para sa bata, para sa anak niya, para kay Kian. Tinanggihan niya ang pera, patuloy ni Sofia. Nag-drop out sa UP, bumalik sa Batangas sa mga magulang niya. Ipinanganak ang batang si Kian Morales. Ipinanganak 7 years at 3 months ago. Walang nakasulat na pangalan ng ama sa birth certificate. Pumikit ako saglit. Inisip ng pamilya ni Inigo na tapos na ang issue. Ibinalik nila ang prodigal son, inupo sa office sa Makati, at nagsimulang maghanap ng suitable candidates. Tumingin siya ng diretso sa akin. Suitable candidates na katulad mo. Naramdaman ko ang init ng hiya. Maria Margarita Ayala, anak ng isang respetadong cardiologist at museum curator. Magandang school, magandang pamilya, walang gulo, perfect accessory. Naging bulag ako. Ang charming niya, ang asikaso, ang confident, perpekto. Kailan siya nakipag-contact ulit sa kanya? Hindi eksakto, pero siguro mga 5 taon na ang nakakalipas. Nung 2 years old si Kian, na-diagnose siya ng isang rare congenital kidney disease. Aggressive ang sakit, progressive, mahal ang treatment. Assistant sa gallery si Cassie, halos hindi magkasya ang pera. Tumigil siya. Tingin ko, nalaman niya. Siguro sobra siyang nakonsensya. Nakipag-contact ulit siya. Nung una, patagong nagbibigay ng pera, tapos nung lumala ang sitwasyon, naging mas direkta. Tinapik niya ng bahagya ang folder. At dito ka papasok. At ang kambal. Nanigas ako. Hinanap niya ako dahil perfect fit ako. Tapos inaanakan niya ako dahil hindi ko matapos ang sentence. Dahil genetically compatible ka, malumanay pero diretsyong sabi ni Sofia. Hindi ko mapatunayan ang original na intent, pero nakakagulat ang timing. Nagpakasal siya sa isang babaeng may stable, healthy genetics. Nagkaroon kayo ng kambal na nagdodoble ng chances sa pagiging donor. At halos agad-agad, nag-umpisa siya ng patagong medical campaign para imap ang biology nila at ikumpara ito sa biology ng panganay niyang anak. Tumigil siya. Walang ilegal sa pagpapablood typing ng sariling anak, Marga. Pero napaka-unusual nito. At kung ginawa ito ng walang kaalaman ng asawa, at kapag ang results ay ginagamit para magplano ng high-risk procedure sa mga minors na walang medical necessity at para sa ikatlong tao, iniwan niya ang sentence na nakabitin. Ibang level na ito. Sabi niya end of the month, sabi ko sa blankong boses. Medical flight, NKTI. Sabi niya nagbayad na siya para mapabilis ang Ethics Committee approval. Tumikom ang labi ni Sofia. NKTI. Make sense. Isa sa pinakamagandang pediatric nephrology departments at kahit sa pinakamagagandang institusyon, may mga taong flexible. Ang malaking donation sa transplant program ay kayang magpawala ng mga inconvenient questions. Mabilis niyang kinuha ang phone niya, nag-scroll. Nasimulan ko nang ilista ang mga doctors, surgeons, ethics committee members sa Manila at iba pang major centers na may mga reklamo o kilalang nagbe-bend ng rules. Maikli lang ang listahan. I-cross-reference ko sa mga bank transfers ng Ayala Family Fund. Kung may trail, mahahanap natin. Kailangan ko pa ng iba. Sabi ko, hindi na itinatago ang desperasyon ko. Kailangan ko ng D, IS, specific,
Isang bagay na hindi magmumukhang paranoid interpretation ng asawa. Ipapaliwanag niya yon. Sasabihin niya na tinutulungan lang niya ang anak ng kaibigan, na preventive lang yung tests, na nag-overreact ako, na hindi ako stable. E di, kukuha tayo ng ebidensya, sabi ni Sofia. Sabi mo may office siya sa BGC. Nagtatrabaho ba siya minsan sa bahay? Every Friday, sa home office siya nagmi-meeting. Thursday ngayon. Bahagyang ngumiti si Sofia. Perfect. Pinaliwanag niya ang plano. Ang boses niya ay kalmado, metikuloso. Maliit at invisible program, isang keylogger para sa laptop niya. Ire-record lahat ng itype niya, lahat ng password, parang madumi, illegal. Tumango ako. Bahay sa Forbes Park. 3:00 ng hapon. Nasa isang late meeting si Inigo. Nasa parke ang kambal kasama si Yaya Susan. Walang tao sa bahay. Ang puso ko ay parang ibon sa loob ng kulungan, habang nakaupo ako sa minimalist desk niya. Naka-password ang laptop niya, pero binigyan ako ni Sofia ng flash drive na may instructions. Isaksak mo. I-type ang password kapag hiningi. Ang program na ang bahala, invisible yan. Nanginginig ang mga daliri ko nang isaksak ko ang USB. Lumabas ang isang black window. Mabilis na nag-scroll ang mga codes. Humingi ang program ng login. Huminga ako ng malalim. At tiny pa ang nakita ko ng daang beses. Pinagsamang birth dates ng kambal. Lilian Nico 2022. Na-unlock ang screen. Saglit kong pinagmasdan ang desktop niya. Isang kalmadong picture ng beach sa Palawan. Ito ang sanctuary niya. Pinigil ko ang pagduduwal at binuksan ang file explorer. Pumunta ako sa documents folder, katulad ng dati, investment portfolio, taxes. At nakita ko ito, isang folder na nakaname lang ng K. Ni-click ko. Ito ay ang digital na salamin ng physical archive na nakita ko, pero mas kumpleto. Spreadsheets ng doctor's appointments ni Kian, medication charts, expenses, graphs na nagpapakita ng pagbagsak ng kidney function niya, at isang subfolder na Project Bantay, Project Sentinel. Binuksan ko. Nanlamig ang dugo ko. Sa loob ay may dokumento na may timeline. Title, Long-Term Medical Planning for LA, NA. Isinulat ito sa dry business-like style ni Inigo. Nagsimula sa pagkapanganak ng kambal. Q1 2022. Establish full baseline pediatric metrics. Secure pediatrician willing to keep detailed records. Dr. Bernardo approved. Q3 2023. Initiate tissue compatibility typing and advanced HLA screening disguised as expanded genetic profiling. Use Genetica Manila for confidentiality. Result: 10/10 match confirmed. Optimal. Q1 2024. Begin annual full blood panels. Monitor developmental anomalies that could impact donor viability. Donor viability. Lumabo ang paningin ko. Current phase 2026. Maintain health optimization protocol. High nutrient diet. Strict sleep schedule. Minimal pathogen exposure. Limit preschool hours. Justify to pediatrician. Prepare for potential acceleration depending on case condition. At pagkatapos, ang pinakabagong entry, last week lang. Acceleration protocol initiated. Case GFR entered critical decline. End stage expected in 6 to 12 months without intervention. Prepare for Scenario A, Manila. Key tasks. Finalize ethics committee transfer at NKTI. 50 MPHP. Secure pre-approval of Dr. Romero. See attached NDA. Draft narrative for M Family charity donation. Minor procedure. Life-saving gift. Appeal to guilt. Social pressure. Legal contingencies. Review custody rights if M is uncooperative. Consult Ati Legaspi. Binasa ko ito ng paulit-ulit. Appeal to guilt. Social pressure. Legal contingencies. Plano niya hindi lang ang operasyon, kundi kung paano ako imamanipulate, kung paano gagamitin ang pagmamahal ko sa mga bata para pumayag akong hiwain sila. At kung humindi ako, gagamitin niya ang batas para kunin sila sa akin. May naka-attach na file. Scenario A, Risk Assessment. Binuksan ko ito. Isa itong tuyong medical summary. Nephrectomy in pediatric donors. Mortality risk, 0.3%. Major complications risk bleeding, infection, 3%. Long-term impact on remaining kidney, usually minimal but requires lifelong monitoring. Growth and development impact, inconclusive. Psychological impact on minor donors, high trauma risk.
requires therapy and legend management for the child. Legend management. Sa pinakadulo, sa ilalim ng mitigation of consequences in obtaining parental consent, may punto na nagpadilim sa paningin ko. Main obstacle. Mother. M. Probable initial emotional rejection based on irrational attachment. Strategies. A. Isolate from dissenting medical opinions. B. Financial pressure, account control. C. Social pressure, children as heroes. M as the last obstacle. Invoke doctrine of parental rights. M can be painted as a negligent mother for refusing life-saving donation to a sibling. Assess legal prospects. Susubukan nilang ideklarang incompetent mother ako dahil ayaw kong hayaan na sirain nila ang mga anak ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong basagin ang laptop. Pero hindi ko ginawa. Pinilit kong igalaw ang mga kamay ko. Sinaksak ang portable hard drive na binigay ni Sofia. Nagsimulang kopyahin ang lahat. Project Bantay folder, financial files, emails, lahat. Inabot ito ng 20 walang katapusang minuto. Bawat paglangit-ngit ng bahay, bawat dumadaang sasakyan, pinapatalon ako. Pagkatapos ng copying, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng garahe. Hinugot ko ang drive, sinarado ang laptop, at tumakbo palabas ng opisina. Nakatayo ako sa pasilyo. Nagkukunwaring normal nang pumasok siya. "Hi," sabi niya. Ibinababa ang briefcase. Mukha siyang pagod, pero ang mga mata niya'y palihim akong sinusuri. "Napaaga ka. Nasaan ang mga bata?" "Nasa park kasama si Yaya Susan." Sagot ko. Buti na lang hindi nanginginig ang boses ko. "Napaaga ka rin." Cancelled ang dinner. Wala akong mood makipag-usap. Nilagpasan niya ako papunta sa opisina. Nahinto ang paghinga ko. Naiwan ko ba ang flash drive? Hindi. Nasa bulsa ko. Nakasarado ang laptop. Mukhang normal ang lahat. Pumasok siya. Narinig ko ang pag-click. Binuksan niya. Katahimikan. Tapos tunog ng pag-type. Kumakabog ang puso ko sa tenga ko. Nag-iwan ba ng bakas ang program? May nakita ba siya? Pagkatapos ng 1 minuto, lumabas siya. Walang reaksyon ang mukha niya. "Mag-order tayo ng dinner. Pagod na ako." "Sige. Spanish food, paella." Nakakapangilabot ang pagiging normal ng lahat. Pinag-uusapan namin ang mainit na paella, samantalang alam kong nagpaplano ang lalaking ito ng kaso para kunin sa akin ang mga anak ko. SLX. 2:30 ng hapon. Sinabi ko kay Inigo na may migraine ako, na kailangan ko ng sariwang hangin, na magdadrive lang ako saglit. Tumango lang siya. Hindi man lang inaalis ang tingin sa screen niya. Nag-drive ako papunta sa isang Starbucks sa SLEX. Nakaupo na si Sofia sa isang table. 2 kape ang nasa pagitan namin. Ini-slide ko ang hard drive sa malagkit na mesa. Nandyan lahat. Ang plano, ang timeline. May surgeon na siya. Binabayaran niya ang ethics committee. May strategies siya para baliin ako. At kung hindi gumana, magfa-file siya ng custody case, sasabihing pabaya akong ina kasi hindi ko ipapahiwa ang mga kidney nila. Sunod-sunod ang paglabas ng mga salita ko. Kinonekta ni Sofia ang drive sa laptop niya. Umilaw ng asul ang mukha niya. Tahimik niyang sinuri ang mga files. Sa loob ng 10 minuto, palala ng palala ang reaksyon ng mukha niya. Sa wakas, tumingala siya. "Ito na yon, Marga. Ito ay paninila, predayon, pinlano. Tumatawid ito sa napakaraming legal at ethical boundaries na hindi na kailangang pagtalunan. Yung transfers pa lang ng pera, pwede nang makaso as conspiracy to commit fraud. At yung banta sa custody, blackmail yon. Hinilot niya ang bridge ng ilong niya. Pero magiging madugong laban to. May pera siya, mga abogado, impluwensya. Kailangan mo ng taong walang awa. Anong gagawin ko? Una, kukuha ka ng taong walang awa. May kilala akong abogado. Attorney Amanda Inares. Family law, nag-specialize sa medical coercion at complex custody battles. Walang sinasanto yon. At galit siya sa mga lalaking katulad ng asawa mo. Nag-text na ako sa kanya. Hinihintay niya ang tawag mo. Inabot ni Sofia ang calling card. Pangalawa, itago mo ang mga original na ebidensya. Hindi lang copies. Yung physical folder, printed emails, lahat. Ilabas mo sa bahay niyo. Ilagay mo sa isang safety deposit box na hindi niya alam. Pangatlo, simulan mong buuin ang sarili mong narrative. Idokumento mo lahat.
Ang mga weird na tanong niya sa health ng mga bata, ang pagkontrol niya sa medical bills, ang pag-lockout niya sa'yo. Isulat mo sa diary na may dates. Pwedeng ebidensya yan sa korte. At ang mga bata, sabi niya, end of the month. Medical flight. Hindi sila sasakay ng kahit anong flight. Sabi ni Sofia, matigas ang boses. Pero kailangan nating maging matalino. Kung i-confront mo siya ngayon, mawawala siya, magfa-file ng TRO. Sasabihin niya na hindi ka stable, na pinipigilan mo ang mga bata na makita ang kapatid nila. Iibahin niya ang kwento. Tumigil siya. Kailangan pa natin ng iba. Ano? Yung magdudugtong sa kanya? Directly sa intensyon na saktan sila? O kailangan natin siyang piliting gumawa ng move na magpapahuli sa kanya? Nag-vibrate ang phone ko. Notification galing sa Facebook. Suggested post. Binuksan ko nang hindi nag-iisip. Isang fundraising page. Pag-asa para kay Kian. Profile picture. Isang namumutla, payat, at maitim ang buhok na bata na may ngiti ni Inigo. Nahinto ang paghinga ko. Si Kian. Nasa hospital bed. Yakap ang isang stuffed dinosaur. Puno ang page ng updates. Malakas pa rin ang loob ni Kian. Isang araw na naman sa dialysis machine ang natapos. Hinihintay namin ang aming himala at nakita ko ang pinakabagong post, in-upload kahapon, galing sa isang anonymous account. Puro numbers lang. Nakasulat, laban lang anak! Hahamakin ng daddy ang lahat para sa'yo. Makukuha natin ang bagong kidney mo pangako. Walang picture ang profile, walang posts, pero may isang like ang comment na ito. Isang pusong umiilaw mula mismo sa mismong page. Ang maliit na digital na pusong iyon, ang salitang daddy sa screen, ang tuluyang bumasag sa huling pader sa loob ko. Ang lahat ng maingat na pagpaplano, ang mga tuyong medical files, ang clinical timeline lahat na uwi rito, sa isang intimate, public declaration. Heto ang katotohanan. Hindi sikretong nakatago sa office cabinet, hindi bulong sa phone. Ang pinaka-core ng lahat, si Inigo ang tatay ng batang ito, at ang mga anak ko ang pambayad na handa niyang gastusin para tuparin ang pangako niya. Napakawalan ko ang isang hagulgol. Paos. Pangit. Sa gitna ng tahimik na coffee shop. Tinakpan ko ang bibig ko ng kamao ko para pigilan ito. Tiningnan ni Sofia ang phone ko. Binasa ang text sa screen. Lumambot ang mukha niya saglit, bago bumalik sa pagiging propesyonal. May ebidensya na tayo, Marga. At ngayon, meron na tayong motibo napakalinaw. Sinarado niya ang laptop. Tawagan mo si Amanda bukas ng maaga. Oras na para tumigil sa pagtatago at simulan ang totoong laban. Tiningnan ko ang litrato ng batang may sakit, inosente sa lahat ng ito. Batang kailangan ng himala. At pagkatapos, tiningnan ko ang post ng tatay niya, ng asawa ko, ang lalaking nagdesisyong ang mga anak ko, ang magiging himalang iyon. Gustuhin man nila o hindi, gustuhin ko man o hindi, naramdaman ko ang awa para kay Kian, isang nakakatusok na sakit, pero nilamon ito ng alon ng galit. Para kay Lilian, para kay Nico. Hindi sila solusyon, hindi sila spare parts. Anak ko sila. Pinunasan ko ang mukha ko ng tissue. Nandyan pa rin ang sakit at shock. Pero nag-transform ito sa isang bagay na malamig, malinaw, at determinasyon. Sige, sabi ko, hindi na nanginginig ang boses ko. Pupunta tayo sa gyera, bahay sa Forbes Park. Umaga. Pisikal na ramdam ang bigat ng mga ebidensya sa bag ko. Ang hard drive ni Sofia, ang folder ng printed screenshots, at ang original na FundKM file na itinakas ko, nakatago sa plastic ng grocery sa ilalim ng bulok na lettuce. Ngayon, nasa isang bank vault na ang lahat nakapangalan sa maiden name ko. Ang susi ay nakasabit sa kwintas sa ilalim ng blouse ko, malamig sa aking balat. Ang boses ni attorney. Amanda ng umagang iyon ay parang isang lubid na itinapon sa gitna ng bagyo. Kalmado, direkta, walang bahid ng gulat. In-update na ako ni Sofia, Marga. Nakakita na ako ng mga ganitong kaso dati. Pera, power, ang tingin nila sa mga bata ay property. Pipigilan natin siya, pero kailangan mong gawin ng eksakto ang sasabihin ko. Tumigil siya. Step 1. Haharapin mo siya ngayon sa sarili mong terms. Sa isang controlled environment. Kailangan natin ng recording ng reaksyon niya. Kailangan natin siyang marinig na ini-justify niya ang sarili niya sa tape. Magiging madumi ito, pero kailangan. At pagkatapos? Tanong ko, pino ang boses. Pagkatapos, aalis ka, kukunin mo ang mga bata.
at pupunta kayo sa safe house na i-text ko sa'yo. Hindi mo sasabihin kung saan. Hindi ka makikipag-negotiate. Ibababa mo ang phone, sasakay sa kotse, at aalis. Ang team ko na ang bahala sa iba. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Hindi na ako asawa. Isa na akong sundalo. Ang mga emosyon ko ay mga bala na hindi ko pwedeng sayangin. Nasa kusina si Inigo, nagtitimpla ng kape niya nang may matinding katumpakan na ina-apply niya sa lahat. Tumingala siya at ngumiti. Ang magaan at perpektong ngiti na dati araw sa buhay ko, ngayon ay tila stage lighting na lang. Good morning, hon. Tulog pa ang mga bata? Gigisingin na sila ni Yaya Susan. Napakalma ng boses ko. Nakakagulat. Sumandal ako sa kitchen island. Ang malamig na marmol ay tumagos sa damit ko. Kailangan nating mag-usap. Hindi inaalis ni Inigo ang tingin sa tasa niya. Sure. Tungkol ba sa charity dinner? Nakita ko yung draft ng seating arrangement. Magwawala ang nanay ko kapag hindi siya sa main table. Hindi ito tungkol sa event. Huminga ako ng malalim. Tungkol ito kay Kian Morales at sa genetic compatibility tests na ginawa mo sa mga anak natin. Ang katahimikan ay naging ganap. Tanging ang pagpatak ng kape ang naririnig. Tumigil siya sa pagsasalin. Nanigas ang kamay niya. Maingat niyang ibinaba ang kettle. Nang tumingin siya sa akin, ang mukha niya ay perpekto. Kontroladong pagkalito. Sorry, ano? Kian Morales. Anak mo kay Cassandra Morales. Maiden name Reyes. Ipinanganak 7 years ago. Severe kidney disease. Bumabagsak ang kidney function. End stage na in 6,012 months kung walang intervention. Sinabi ko ang mga facts na parang piskal. Inoobserbahan ang pagkurap niya, ang bahagyang panginginig ng kanyang panga. Ang mga anak nating sina Lilian at Nico, perfect 10,010 tissue match. Ideal donors. Project Bantay. Accelerated timeline. Manila. 50 million pesos para mapabilis ang ethics approval sa NKTI. Legal strategies para ideklara akong incompetent kung humindi ako. Kinuha ko ang phone ko, binuksan ang screenshot, at pinakita sa kanya. Hahamakin ng daddy ang lahat para sa'yo. Ginawa mo nga. Kaso lang, nag-decide ka na ang mga anak ko ang gagamitin mong pambayad. Nawala ang pagkalito. Nung una shock, tapos malalim at masakit na kalungkutan. Lumapit siya, nakabuka ang mga braso. Marga, my God, ano to? Saan galing lahat ng to? Ang boses niya ay malambot, hindi makapaniwala. Si Kian. Oo, si Kian Morales, anak ng lumang kaibigan ko sa college. Si Cassie, naikwento ko na siya sa'yo. Dati pang buhay yon. Nagka-problema siya. Nawala ang tatay. May sakit ang bata. Tinutulungan ko siya financially, gamit ang fund. Nakasulat ka bilang ama sa paternity claim. Formalities lang yon, sabi niya. Ngayon ay may halong frustration. Para ako ang makapagdesisyon medically in case of emergency. Wala ang totoong tatay niya. Desperado si Cassie. Tinutulungan ko ang batang may sakit. For God's sake. Tapos ginawa mo itong isang nakakatakot na fantasy. Hinawi niya ang buhok niya. Ang lalaking hindi maintindihan. At yung medical tests. Marga, para sa kanila yon. Para kina Lilian at Nico. Expanded genetic profile. Alam mo ba kung gaano ka-valuable yon? Para makita ang predispositions, prevention. Gumamit ako ng private clinic kasi hindi yon covered ng insurance at ayokong pagtalunan natin ang gastos. Surprise dapat yon, investment sa health nila, para sa ikabubuti nila. May sapat na katotohanan sa kasinungalingang iyon para pagdudahan ko ang sarili ko saglit. Isang mapanganib na lamat. Paano kung mali ako? Paano kung lahat ay misunderstanding? At ang takot ko ang nagtulak para makita ko ang mga bagay na wala naman. Nagngalit ang mga ngipin ko. At yung Project Bantay file? Sabi ko ng mas malakas. Yung timeline, donor viability, strategies para i-manipulate ako? Ngayon, mukha talaga siyang nagulat. Tapos tumigas ang mukha niya. Galit. Pinakialaman mo ang laptop ko. Nagbago ang tono ng boses niya. My God, Marga, work files yon. Project Bantay is a code name para sa isang biomedical company sa portfolio ko. Gumagawa sila ng solutions for organ preservation. Yung tungkol sa viability, sa synthetic organs yon. Legend management is for regulatory approval processes. Pinalo niya ang mesa. Napatalon ako. Nagnakaw ka ng confidential information na protected ng NDA
At iniba mo ang meaning sa pinakamasamang paraan. Dahil nagseselos ka sa babae mula pa noong nakaraang dekada at sa batang may sakit na sinusubukan kong tulungan. Ang pagbaligtad niya ay malupit. Hindi na ako ang asawang nakadiskubre ng katotohanan. Ako ngayon ay paranoid, insecure, at unstable. Nakita ko ito sa mga mata niya. Nabubuo ang strategy niya. Nag-aalala si Dr. Bernardo. Sabi ko, kumakapit sa kaisa-isang solidong bagay. Sabi niya, mukhang directed match screening ang mga tests. Tumawa ng tuyo si Inigo. Mapanghamak. Si Dr. Bernardo, isang general pediatrician. Wala siyang alam sa advanced genetics. Binabayaran ko siya ng malaki. Tapos kinukwestiyon niya ang mga desisyon ko bilang ama? Irereklamo ko siya. Nagkakalat siya ng walang basehang takot. Binibreach ang patient confidentiality. Kinukulong na ako ni Inigo sa mga salita niya at sa presensya niya. Bawat akusasyon, may counter-attack siya. Bawat fact, may alternative explanation. Ang labirint ng kasinungalingan ay perpekto. Napakapulido kaya saglit akong nawala rito. Paano kung inimbento ko lang ito? Paano kung ang insecurities ko, ang pakiramdam kong hindi ako abot sa level niya, ang nag-transform sa mga malalabong documents at totoong trahedya na maging isang bangungot? At tapos, naalala ko ang phone call, ang bulong sa closet, appeal to guilt, social pressure. Kinausap mo siya, sabi ko, pinababa ang boses ko. Nung gabing umuwi ka ng maaga, sa closet, narinig kita. Tinitigan niya ako. Sabi mo bumabagsak na ang kidney filtration ni Kian na nagawa na to ng mga surgeon sa NKTI sa mga minors in extreme cases. Sabi mo malakas sina Lilian at Nico, na perfect sila, na mabubuhay sila ng normal kahit isa lang ang kidney. Sabi mo ikaw na ang bahala sa akin, na madali akong makuha, na iprepresenta mo to bilang act of solidarity o mahihiya akong humindi. Sabi mo, responsibilidad ko ito. Tumingin ka sa akin, Inigo. Sabihin mo sa akin, trabaho ng anong medical company ang pinag-uusapan mo doon habang nakashower. Nawasak ang pag-arte niya, ang pagkalito, ang kalungkutan, nawala lahat parang tubig sa drain. Ang natira ay malamig, kalkulado, at pamilyar. Ang lalaki sa loob ng Project Bantay file, ang strategist. Hindi siya sumagot agad. Tiningnan lang ako, kinikilatis. Nahulog na ang maskara. Nakikinig ka, sabi niya sa pantay na boses. Plano mong hiwain ang mga anak ko? Sagot ko. Nanginginig ang boses ko, hindi sa takot, kundi sa galit. Bumuntong hininga siya. Inis, parang bata akong nakasira ng mamahaling gamit. Umikot siya sa kitchen island. Ang marmol sa gitna namin ay naging battleground. Napakalupit mong magsalita, Marga, napakababagsik. Tinapos niya ang pagsasalin ng kape. Uminom. Kalmado. Kidney yon. Kidney galing sa malusog at malakas na 4 na taong gulang na bata. Sa statistics, halos walang risk. At excellent ang long-term results. Mabubuhay sila ng perpektong normal kahit isa lang ang kidney nila. Ang lamig sa boses niya ay mas masahol pa sa sigaw. At kapalit, patuloy niya. Mas mapanghikayat ngayon. Makakaligtas sila ng buhay, ang buhay ng kapatid nila. Ang salitang yon ay bumagsak na parang pabigat. Naiintindihan mo ba yon? Kapatid nila si Kian. Dugo nila. Mabait siyang bata, masayahin, matapang. Gusto niyang maglaro, pumasok sa school, pero hindi pwede kasi every other day, nakakonect siya sa machine. Namamatay siya at nasa atin ang kapangyarihan, ang himala, para pigilan yon. Ngayon ay nag-uusap siya tungkol sa kaligtasan, sa moralidad, sa tungkulin eksakto, katulad sa plano niya. Nagsinungaling ka sa akin. Sabi ko, bawat salita ay parang batong inipon ng ilang taon. May iba kang pamilya? May anak? Pinakasalan mo ako sa kasinungalingan. Matagal nang tapos ang relasyon namin ni Cassie bago pa kita makilala. Sumabog siya. Nawawalan ng pasensya. Trahedya yon. Desisyon na pinilit sa akin ng pamilya ko. Si Kian ang consequence. Consequence na sinusubukan kong ayusin araw-araw. Oo, tinulungan ko sila. Oo, parte ako ng buhay niya. Ano bang gusto mong gawin ko? Iwan ang anak ko? Rerespetuhin mo ba ang lalaking kayang gumawa nun? Dapat sinabi mo sa akin. Sigaw ko. Bago mo ako pakasalan. Bago mo ako anakan. Hindi mo pwedeng gamitin ang buhay ko. Ang mga anak ko. Para sa redemption mo. Sabihin sa'yo na ano? Ungal niya. Na may sakit ang anak ko sa ex ko?
Na-package deal ako sa pabigat na yon? Tatakbo ka, Marga, at hindi ko pwedeng hayaang mawala ka. Minahal kita, mahal kita. Bangungot ang sitwasyong to. Oo, pero bangungot ko to. Sinubukan kong protektahan ka, ibigay sa'yo yung perpektong buhay na gusto mo. Tumawa ako ng basag. Perpektong buhay. Gumagawa ka pala ng farm. Isang farm ng human organs. Tinitigan ko siya nang hindi kumukurap. Kinuhaan mo ng dugo ang mga baby natin nang walang pahintulot ko. Pinlano mo to mula pa nung nakadiaper sila. Hindi. To pagmamahal. Paninila ito. Naiwan sa hangin ang salita. Paninila. Predation. Nanigas ang mukha niya, tapos namula. Huwag kang melodramatic, dura niya. Survival ito. Survival ni Kian. At nakaharang ka gamit ang walang katuturang selos at makitid na sentimiento mo. Akala mo ba ang pagmamahal ay ang pagbabasa ng bedtime stories at paghahanda ng healthy breakfast? Ang pagmamahal ay paggawa ng kailangan. Ang pagmamahal ay paggawa ng mahihirap na desisyon. Mahirap na desisyon para sa'yo, sagot ko. Hindi para sa akin, at lalong hindi para kina Lilian at Nico. Anak ko rin sila. Pinalo niya ng kamao ang mesa. Tumalsik ang kape. May karapatan akong siguruhin ang kapakanan nila. At parte ng kapakanan na yon ay ang mabuhay sa mundong hindi nila hinayaang mamatay ang kapatid nila nung kaya naman nilang iligtas siya. Ang psychological burden noon ay mas masahol pa kaysa sa physical risk na ng isang simpleng operasyon. Binaluktot niya ang lahat. Ginagawang kalupitan ang pagtanggi ko. Hindi simpleng operasyon yon para sa 4 na taong gulang na bata. Sabi ko ng mahina. At alam mo yan. At hindi nila yon desisyon. Desisyon mo yon. Tinitigan ko siya. At sinasabi kong, hindi. Matagal siyang nakatingin sa akin. Ang galit ay lumamig. Naging mas masahol pa. Inayos niya ang necktie niya. Isang galaw na dati cute para sa akin. Ngayon, isa itong kalkulasyon. Hindi, sabi niya. Sa wakas, taglay ang nakakatakot na kalmado. Hindi ka nakakapag-isip ng tama, nag-o-overreact ka mentally. Naiintindihan ko, na-shock ka. Kinuha niya ang phone niya at nag-dial. Tatawagan ko si Dr. Rosales, yung psychiatrist. Tutulungan kanyang i-process to. Kailangan mo ng tulong. Hindi ko kailangan ng psychiatrist. Kailangan ko ng abogado. Hindi man lang siya tumingala. Hindi ka okay? Marga, nakikinig ka sa usapan. Hinahack ang work files ko, gumagawa ng mga delusional na theories na gusto kong saktan ang mga anak natin. Umiiling siya. Parang isang amang nagdidisiplina. Obvious na nasa state of acute stress ka. Baka untreated postpartum depression. Pwede yung lumabas years later, lalo na sa pressure ng pag-aalaga ng kambal. Heto na ang banta. Unstable, delusional, delikado. Hindi mo makukuha ang custody, sabi ko. Pero kahit sa pandinig ko, mahina yon. Nasa kanya ang lahat. Pera, connections, kwento. Sa wakas, tumingin siya sa akin at ngumiti ng maliit at malamig ang ngiti ng taong alam na nasa kanya ang lahat ng alas. Marga dear, nabasa mo ba talaga ang prenup na pinirmahan mo? Nanlamig ako. Hindi. Hindi ko talaga binasa. Tiningnan lang yun ng abogado ni Daddy noon. Standard lang yan, sabi niya. At ako na in love sa buong ideya ng kasal. Ay pumirma. May clause doon tungkol sa maternal conduct. Patuloy niya na parang tinatamad. Kapag ang isa sa mga partido ay kumilos ng nakakasama sa kapakanan ng mga bata halimbawa, ang pagtanggi sa life-saving medical intervention para sa isang kamag-anak base sa delusional ideas, at may diagnosed na disorder na nakakaapekto sa judgment niya. Tumigil siya. Ang kabilang partido ay magkakaroon ng buong physical at legal custody. Nahinto ang paghinga ko. Lahat ng accounts mananatili kung ano sila. Ang matitira sa'yo magkano ba yon? 1,000,000 piso? Ay sakto lang para sa isang matinong caregiver. Huwag mo nang isipin ang pagkaso sa kumpanya ko. Tinago niya ang phone. Hindi ko gustong humantong tayo dito. Gusto kong maging team tayo. Gawin kung ano ang tama para sa lahat ng anak natin. Pero kung pipilitin mo ako, nagkibit balikat siya. Gagawin ko kung ano ang kailangan para iligtas ang anak ko. Lahat ng anak na lalaki ko at ang anak kong babae. Tumunog ang doorbell. Masaya, normal, nakakasuka, si Yaya Susan. Nakabalik na siya matapos ihatid ang kambal sa preschool.
Ang window of privacy namin ay sumara na. Lumambot ulit ang mukha ni Inigo, bumalik sa dating maskara. Pag-isipan mo, Marga, sabi niya sa mahinang boses. Para lang sa akin. Isipin mo kung ano ang makakabuti para sa lahat, wag lang ang mga possessive instincts mo. Tumigil siya. Nagsiset na ng pre-op screening ang doktor ni Kian para sa mga donors by next week. Mas maganda kung kasama ka para sa kanila. Naglakad siya papunta sa pinto ng may kumpiyansa. Yaya Susan, good morning. Tamang-tama. Seryoso naming pinag-uusapan ni Marga ang schedule ng mga bata. Naiwan akong mag-isa sa kusina, napalilibutan ng gumuhong kasal ko, at ang malamig na katiyakan ng plano niya. Hindi siya nagtatanong. Nag-i-inform siya. Gumawa siya ng maze. At lahat ng labasan ay papunta sa panalo niya. Pumayag at maging kasabwat, o tumanggi at ma-diagnose bilang baliw mawasak, mabura sa buhay ng aking mga anak. Ang phone sa bulsa ko, na nire-record ang lahat gamit ang voice recorder app, tulad ng utos ni Amanda, ay parang tingga sa bigat. Nakuha ko ang reaksyon niya. Nakuha ko ang mga bantani. Nakuha ko ang ebidensya. Ini-stop ko ang recording at nag-send ng maikling text kay Amanda. Let's go. Oras na para lumabas sa maze. SLEX, 4:08 ng hapon. Ang minivan ay parang latang ibinato nang mabilis sa loob ng tunnel ng galit. Sa likod, sina Lilian at Nico, nalilito pero excited sa biglaang road trip, ay kumakanta ng mga kanta sa Cocomelon. Bawat nota ay tumutusok sa akin. Nakakonect ang phone sa Bluetooth ng sasakyan. Sumagot agad si Attorney Amanda. Nasa Slex na ako papuntang safe house. Kasama ko ang mga bata. Hindi pa niya alam na umalis ako. Akala ni Yaya Susan dinala ko sila sa mall. Nakakapit ng mahigpit ang mga kamay ko sa manibela. Excellent. Yung recording is pure gold. Napakalinaw, may mga banta, at inilarawan niya ang buong plano. Nag-file na ako ng urgent motion for temporary restraining order, TRO, at preliminary full custody based on imminent threat of medical harm. Malakas ang kaso natin. Bukas ng 9 a.m. ang hearing. Pwedeng pumirma ang judge agad ng custody order pabor sa'yo habang ongoing ang investigation. Nasaan si Inigo ngayon? Hindi ko alam. Nag-vibrate ang phone. Unknown number. Hindi ko alam. Ulit ko. Baka nasa bahay. Asume mo na alam na niyang umalis kayo. Tatawag yon. Huwag kang sasagot, text lang. Maging malabo ka. Sabihin mo kailangan mo ng space, na nasa hotel ka. Huwag mong ibigay ang location. Tumawag ulit ang number. Mapilit. Amanda? May tumatawag na unknown number. Sagutin mo on speaker. Huwag kang magsasalita. Hayaan mo silang magsalita. Huminga ako ng malalim. Sinagot ko. Hello? Isang boses ng babae, formal, halos parang robot. Kinakausap ko po ba si Mrs. Margarita Ayala? Sino to? Mula po ito sa private security firm ng pamilya. May active alert po kami sa mga GPS tracking watches na nakarehistro kina Lilian at Nico Ayala. Ipinapakita ng signal na lumabas sila sa authorized zone nang walang pahintulot ng primary guardian. Pwede niyo po bang i-confirm ang location at safety ng mga bata? Nanlamig ang dugo ko. Ang mga pambatang relo, yung ipinabili niya para raw sa security nila. Tinotrack niya kami in real time. Kasama ko ang mga bata, ako ang nanay nila. Walang emergency. I-cancel niyo ang alert. Pinilit kong patatagin ang boses ko. Sorry po, Mrs. Ayala. Pero ang alert ay na-activate ng primary profile owner na si Mr. Inigo Ayala. Kinlasipikan niya ito bilang possible parental kidnapping. Para ma-cancel, kailangan namin ng confirmation niya. O pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na presinto para sa verification. Katahimikan. Current location, SLE, southbound. Bandang Santa Rosa, tama po ba? Ang kaba ay naging galit. Wala kayong karapatang itrack kami. Nasa terms of service po ito. Para sa safety ng mga minors, kailangan naming panatilihing active ang satellite tracking at i-share ang location kay Mr. Ayala at sa local police. Naabisuhan na po namin ang PNP Laguna. Naputol ang tawag. Sumigaw ako. Isang paos na sigaw na parang hayop. Tumahimik ang mga bata sa likod. Mommy? Takot na bulong ni Lilian. Okay lang, baby. Kumakanta lang si Mommy. Pagsisinungaling ko, nanginginig ang boses. Amanda, narinig mo yon? Oo, gumagamit siya ng private security. Nangyayari yan sa mga high-profile custody disputes. Ginagawa kanyang kidnapper. Lumabas ka sa next exit agad.
pero makikita niya kung saan ako titigil. Gawin mo na ngayon. Bigla akong nag-change lane. Mga busina. Pumasok ako sa magulong parking lot ng isang malaking mall. Huminto ako. Kunin mo ang mga bata. Backpacks, laruan, essentials lang. Iwan mo ang iba. Tanggalin mo ang mga relo nila. Iwan mo ang relo at ang phone mo sa kotse. Tinotrack din ang phone mo sa cell towers. Iwan mo na. Kumabog sa lalamunan ko ang puso ko. Pumunta kayo sa sakayan ng bus, van. Hanapin mo si Tanya. Dark blue na Toyota Innova. May sticker na baby on board. Member siya ng team ko. Bibigyan kanya ng bagong phone. Go! Tumalon ako palabas ng kotse. Inalis ang seatbelts ng kambal. Kinuha ang maliit nilang backpacks. Pinunit ang relo sa kanilang mga pulso at itinapon sa tabi ng smartphone ko. Bagong laro. Lilipat tayo ng kotse. Pero yung watch ko, iyak ni Nico. Bibili ako ng mas maganda. Tara. Hinawakan ko ang mga kamay nila, halos kinakaladkad sila. Magulo sa terminal area. Ingay, amoy usok, maraming tao. Desperado akong tumingin sa paligid. At ayun blue na Innova, kumukurap ang headlights. Tumakbo ako. Bumukas ang pinto. Isang seryosong babae na nakatali ang buhok. Sakay. Pumasok kami. Sumara ang pinto. Mabilis na umarangkada ang kotse. Tumakbo kami pasilangan, palayo sa highway. Inabutan niya ako ng lumang keypad phone. Nagring ito. Amanda. Good. Dadalhin kayo ni Tanya sa safe house. Mga 2 oras yan. Magpahinga ka. Kung may kumontak sa iyong pulis, ibigay mo lang ang number ko. Wala nang iba. Hindi kayo nagtatago. Pinoprotektahan mo ang mga anak mo mula sa hindi kinakailangang operasyon. Maliwanag? Maliwanag. Ibinaba ko ang phone, sumandal sa upuan, tiningnan ang aking mga anak na lilito, natatakot, pero buhay. At may isang bagay sa loob ko ang tuluyang tumigas. Ito ay isang digmaan, at ang unang atake ay nagawa na. St. Luke's Medical Center BGC, Pediatric ICU. 6:42 ng gabi. Ang safe house ay isang simpleng furnished apartment sa Antipolo. Nakatulog na ang mga pagod na kambal sa sofa bed. Nagring ang keypad phone. Si Sofia. Gumagalaw siya. Hindi niya hihintayin ang hearing. Nag-withdraw siya ng 5 million in cash 1 oras ang nakakalipas at ginamit ang corporate account niya para mag-rent ng medical flight sa NAIA. Flight plan: Manila to NKTI via chopper or straight to a specialized hospital. Sinusundo niya si Kian. Bulong ko. Sinisimulan na niya ang plano. Dadalhin niya si Kian sa NKTI, tapos susunduin niya ang mga anak ko. Umiksi ang panahon. Nandito na ang end of the month. Siguro hindi. Tensyonadong sagot ni Sofia. Ang flight ay nakaschedule mamayang 10:20 p.m. Pero ang kotse ni Inigo, base sa GPS tracker. At oo, tama ka na pinakabit mo sa akin, yun sa kotse niya. Hindi siya papuntang airport, papunta siya sa St. Luke's BGC. At nagmamadali siya. St. Luke's, kung saan nagtatrabaho si Dr. Romero. Isang nakakatakot na realisasyon ang pumasok sa isip ko. Hindi pa niya isasakay si Kian. Pinuntahan niya si Kian. May nangyari ba? Lumala siya. Tingin ko, sagot ni Sofia. At ito na siguro ang tsansa natin, Marga. Naharapin siya sa harap ng isa pang ina. Sirain ang kwento niya bago niya magamit yon. Kung makikita ni Cassie ang katotohanan, kung malalaman niya kung anong pinaplanong gawin ni Inigo sa mga anak mo, baka siya ang susi. Pero masyadong risky yan. Naka-corner siya. Desperado siya. Tiningnan ko ang mga natutulog na bata. Kung wala akong gagawin, magre-regroup siya, gagamitin ang pera, abogado, impluensya. May court order si Amanda, pero papel lang yon. Napatunayan na niyang hindi siya sumusunod sa rules. Kailangan ko nang tapusin to ngayon. Ibigay mo sa akin ang room number. Exact floor at wing. Marga, hindi ko maipapayo yan. Ibigay mo sa akin. Katahimikan. Tatapusin ko na ito ngayon. Pediatric Intensive Care Unit. 7:30 ng gabi. Ang lugar na ito ay mundo ng mga bulong. Tumutunog na makina. Pigil na iyak. Naglakad ako sa pasilyo parang multo sa sarili kong buhay. Room 743. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Una ko siyang nakita. Si Inigo. Nakasuot ng slacks at lukot na polo. Nakatalikod sa akin malapit sa kama. Nakayuko ang ulo. Sa kama ay si Kian mas maliit.
Mas payat kaysa sa mga picture. Mga tubo, wires, makina na humihinga para sa kanya. At nakaupo sa tabi niya, hawak ang kamay niya, ay si Cassie kasing ganda sa litrato, pero mukhang pagod na pagod. Sa kanyang mga mata ay ang kawalan ng takot-takot ng isang inang nawawalan ng anak. Tumingala siya nang tumama ang anino ko sa pinto. Pagkalito, lumingon si Inigo at nagbago ang mukha niya. Shock, galit, at tapos absolutong lamig. Marga, anong ginagawa mo dito? Ang boses niya ay tahimik na banta. Paano mo nahanap to? Predictable ka, Inigo. Palagi mong ginagamit ang parehong clinics. Pumasok ako at tiningnan si Cassie. Ikaw siguro si Cassie. Ako si Marga. Asawa ni Inigo, nanay ni Lilian at Nico. 4 na taong gulang na kambal na perfect genetic match para sa anak mo. Tumingin si Cassie sa akin, tapos kay Inigo, walang naiintindihan. Kilala kita. Kinuwento ka ni Inigo. Compatible ang kambal. Isang himala, isang blessing. Mahina ang boses niya. Isang blessing na ginawa niya. Sabi ko, hindi inaalis ang tingin kay Inigo. Sinabi niya ba sa'yo kung paano? Kumurap si Cassie. Paano? Na sinabi niya ba sa'yo na kinuhaan niya ng dugo at tissue ang mga anak ko nung 1.5 years old pa lang sila nang walang pahintulot ko para tingnan kung pwede silang maging spare parts para kay Kian? Napasinghap si Cassie. Sabi niya, routine check-up lang yon. Naswerte lang? Walang swerte, sabi ko. Kinuha ko ang mga printed copies at ibinato sa kama. Ito ang plano. Ang tawag dito, Project Bantay. Nagsimula ito nung ipinanganak sila. Pinakasalan niya ako dahil sa genetics ko. Inanakan niya ako ng kambal para dumoble ang chance. Ilang taon niya itong hinanda. May surgeon na siya. Binayaran niya ang ethics committee. At nung humindi ako, tinakot niya akong kukunin niya sa akin ang mga anak ko. Inigo. Bulong ni Cassie. Tiningnan niya ito ng may desperasyon, naghihintay ng pagtanggi. Nagngalit ang ngipin ni Inigo. Nagsisisigaw siya, Cassie. Inimbento niya lahat yan kasi nagseselos siya. Hindi niya matanggap na tinutulungan kita, na tinutulungan ko si Kian. Sabi mo madali akong makuha. Sagot ko. Kinuha ko ang bagong phone at pinatugtog ang audio recording. Ang boses niya ay pumuno sa kwarto. Ako na ang bahala kay Marga. Madali siyang makuha. Iisipin niya, act of solidarity to. Nawala ang kulay sa mukha ni Cassie. Tumayo siya, binitiwan ang kamay ni Kian. Inigo, ano to? Edited yan. Out of context, sabi niya. Pero ngayon, may takot sa mga mata niya. Context? Sigaw ko. 50 million pesos para sa committee. Legal strategy para ideklara akong baliw. Chartered flight para dalhin si Kian sa NKTI at hiwain ang mga bato ng mga 4 na taong gulang na anak ko. Sinabi niya ba sa'yo to? Na ang mga donors ay ang iba pa niyang anak? Nanginginig si Cassie. Sabi mo teenager sila. Na chance lang to. Na pumayag yung nanay nila. Na isa tong magandang regalo. Pinoprotektahan lang kita. Ungal ni Inigo. Sa mga detalye. Oo, compatible sila. Ito ang pinakamagandang solusyon. Safe to. At maililigtas nito si Kian. Tiningnan niya kaming dalawa. Ano bang problema ninyong dalawa? Hindi niyo ba nakikita yung point? Ang point ay maililigtas siya. Ang point ay ginagamit mo ang mga anak ko bilang medical inventory? Sigaw ko. Mas lumakas ang tunog ng mga makina ni Kian. Sumilip ang nurse sa pinto. Hindi inaalis ni Cassie ang tingin kay Inigo. Parang ngayon lang niya ito nakilala. Ang desperasyon sa mga mata niya ay naging matinding takot. Nagsinungaling ka sa akin, sabi niya. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang sakit ng anak ko para iplano to? Tinuro niya ang mga papel. Gagamitin mo ang mga bata? Mga toddler? Hindi sila toddler. Malulusog sila. Giit ni Inigo. At para ito sa kapatid nila. Hindi nila alam na may kapatid sila. Sigaw ko. Kasi nagsinungaling ka sa lahat. Sa akin. Sa kanya. Sa sarili mo. Ang hangin ay naging hindi makahinga. Walang tunog na umiyak si Cassie. Tumingin siya kay Inigo. Tapos sa akin, tapos sa anak niya. Gumuho ang lahat. Lumabas ka, sabi niya sa matigas na boses. Cassie, wag kang maging tanga. Minamanipulate ka niya. Uuwi tayo, lumabas ka. Paos ang sigaw, nakakawasak ng kaluluwa. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng mga nakaw na organ mo. Lumayo ka sa anak ko.
Nanigas si Inigo. Ang plano niya, ang buhay niya, ay nagkapira-piraso. Tumingin siya sa akin, at ang galit sa mga mata niya ay pisikal na mararamdaman. Kasalanan mo to, dura niya. Makasarili, makitid ang utak. Hinatulan mo siya. Tinuro niya si Kian gamit ang nanginginig na daliri. Tapos tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Tinulak ang nurse na maingat na nagmamasid mula sa pinto. Bumalot ang katahimikan sa kwarto, tanging ang pantay na tunog ng mga makina ang naririnig. Napaupo si Cassie sa silya, umiiyak ng walang tunog. Nanatili akong nakatayo. Nawawala na ang adrenaline, iniiwan akong pagod at nanginginig. I'm sorry, sabi ko. Walang kwentang mga salita. Para sa'yo, para sa kanya. Tinuro ko si Kian. Hindi siya tumingin sa akin. Umalis ka na, please. At umalis ako. Lumabas ako ng hospital. Ang malamig na hangin ng gabi ay nagpalamig sa umiinit kong balat. Kinuha ko ang keypad phone. Amanda, tapos na. Nahulog na ang maskara. Alam na ni Cassie lahat. Ginawa ko na. Huminga ng malalim si Amanda. Excellent. Nabago nito ang lahat. Ang hostile witness ay naging alay na ngayon. Bumalik ka sa safe house. Hearing na in 12 hours. Subukan mong magpahinga. Bukas, sisimulan nating ibalik ang buhay mo sa'yo. Sumakay ako sa Innova ni Tanya. Habang nagdadrive kami sa gabi, hindi ko makalimutan ang mukha ni Cassie. Ang sandali kung kailan naintindihan niya ang lahat. Ang panalo ay may mapait na lasa. Namamatay pa rin ang bata, nawasak ang mundo ng isang babae, at ang mga anak ko ay biktima pa rin sa paningin ng tatay nila. Pero ngayon, malinis na ang battlefield. May pangalan na ang kalaban, at hindi na siya nagtatago. Ang digmaan para sa mga anak ko ay pumasok sa bagong phase. At sa unang pagkakataon, may mga kakampi ako, ebidensya, at ang kalinawan ng isang taong wala nang pwedeng mawala. Makati Family Court, 9:00 ng umaga. Ang hangin sa loob ng courtroom 52 ay mabigat, hindi dahil mainit, kundi dahil sa tensyon. Sa isang side nakaupo si Inigo, napapaligiran ng dalawang abogado. Mukha siyang gawa sa marmol mamahalin, malamig, pero nagsisimula ng magkalamat. Ang lead lawyer niya, si attorney Arturo Legaspi, na may paos na boses, ay mayat-maya tumatayo para mag-object. Sa side namin, si attorney Amanda Perpecto, hindi matitinag sa kanyang dark blue suit, at ako na magkakapit ang mga kamay sa tuhod para itago ang panginginig. Si Sofia ay nakaupo sa likod, tahimik, nagmamasid, tumingin si Judge Imperial sa ibabaw ng salamin niya. May ekspresyon ng isang taong nakita na ang lahat sa mundong ito. Your Honor, umalingaw-ngaw ang boses ni Attorney Legaspi. Ito ay wala ng iba kundi isang smear campaign ng isang asawang nahaharap sa katapusan ng isang marriage of convenience. Ang kliyente ko, si Mr. Inigo Ayala, isang haligi ng lipunan, isang dedikadong ama, na naghahanap lamang ng pinakamagandang medical care para sa kanyang mga anak. Ang mga tinatawag na ebidensya ay illegally copied documents, hidden audio recordings, at hysterical na interpretasyon. Ang tanging illegal dito, Your Honor, singit ni Amanda, tumatayo ng may nakamamatay na kalmado, ay ang pagtatangkang tanggalan ang kliyente ko ng karapatang magdesisyon sa medical na kinabukasan ng kanyang 4 na taong gulang na mga anak. Katahimikan. Ang mga ebidensyang iprinisinta sa korteng ito at sa NBI ay nagpapatunay ng fraud, conspiracy, at intent to cause grievous bodily harm sa mga minors. Ipinapakita nito kung paano pinlano ni Mr. Ayala na gamitin ang mga anak niya bilang involuntary donors para sa tinatago niyang anak. Umuugong ang mga bulungan sa courtroom. Ang Project Bantay document ay hindi interpretasyon, ito ay plano. Isang manual para sa medical crime. Pinatugtog ni Amanda ang audio recording. Ang boses ni Inigo ay pumuno sa malamig na kwarto. Kalkulado, malupit. Pagkatapos, ipinakita niya ang bank statements. Ang 50 million transfer sa NKTI. Iprinisinta ang statement ni Dr. Bernardo. At sa huli, ang audio recording mula sa hospital. Ang sandali kung kailan gumuho ang lahat. Objection! Sigaw ni attorney Legaspi. Irrelevant ito. Ito ay isang private emotional situation na ni-record illegally. Direkta itong tumutukoy sa intent, sagot ni Amanda. Ipinapakita nito ang priorities, manipulations, at panlilinlang
at nagbibigay konteksto sa affidavit ni Cassandra Morales. Bumagsak ang pangalan parang bomba. Umangat ang ulo ni Inigo, sa unang pagkakataon, mukhang nalilito. Your Honor, sabi ni Legazpi. Hindi partido sa kasong ito ang babaeng yan. Siya ang ina ng batang may sakit, sagot ni Amanda. Ipinapasa ang dokumento. Sa kanyang sinumpaang salaysay, idinetalya niya kung paano siya nilinlang ni Mr. Ayala ng maraming taon. Tinatago ang edad at identity ng mga potential donors. Malinaw niyang sinasabi na hindi siya kailanman papayag kung alam niya ang katotohanan at pinutol na niya ang lahat ng ugnayan sa kanya. Binasa ng judge ang dokumento. Naging matigas ang mukha niya. Mr. Ayala, sabi niya, ang depensa mo ay nagsasabing ito ay advanced medical care. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit mo tinago ang mga tests na ito mula sa ina ng mga bata? At kung bakit ka nag-file ng paternity claim kay Kian habang nagpaplano kang gamitin ang mga anak mo bilang medical reserve? Tumadyo si Inigo. Kalmado, may dignidad. Your Honor, in crisis ang kasal ko. May anxiety problem si Marga. Sinubukan ko lang siyang protektahan. Ang paternity claim ay kailangan para makatulong ako in emergencies. Ang isiping sasaktan ko ang mga anak ko ay absurd. Sinubukan ko lang iligtas ang panganay ko. Baka masyado akong mapilit pero wala akong masamang intensyon. Ang galing. Desperadong ama. Mas madaling paniwalaan yon kaysa sa halimaw. Nakita ko ang bahagyang pagdududa sa mga mata ng judge. Pero hindi nag-alinlangan si Amanda. Your Honor, hindi tayo nandito ngayon para humusga sa isang criminal case. Trabaho na yan ng mga autoridad na nagsimula na ng investigation para sa fraud at conspiracy to commit child abuse. Nandito tayo dahil sa immediate threat sa kaligtasan ni Lilian at Nico, katahimikan. Napatunayan ni Mr. Ayala na handa siyang baliin ang medical ethics, linlangin ang asawa niya, at gumamit ng private trackers sa mga anak niya, parang mga gamit lang. Hinihiling namin ang buong custody para sa kliyente ko, at immediate suspension ng visitation rights hanggang hindi siya sumasailalim sa buong psychiatric evaluation. Absurd ito, sigaw ni Legazpi. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang ama at ang mga anak niya base sa haka-haka. Hindi ito haka-haka, sabi ni Amanda. Documented plan ito. May timeline, pera, at scheduled operations. Ang risk ay totoo at imminent. May chartered private flight siya. Ang pasyente ay nasa end stage. Nasa maximum pressure na. Hindi ligtas ang mga bata. Inabot ng 3 oras ang hearing. Inatake ng abogado ni Inigo ang stability ko. Ang prenup, ang pangalan ng pamilyang Ayala, pero masyadong maraming ebidensya. Ang affidavit ni Cassie ang naging deciding factor. Napatunayan nito ang kasinungalingan at manipulation niya sa lahat. Itinaas ng judge ang kamay niya. Katahimikan. Sapat na ang narinig ko. Tinanggal niya ang salamin niya at tiningnan si Inigo. Ang actions mo ay nagpapakita ng catastrophic failure in judgment at absolute disregard sa autonomy at kapakanan ng minor children mo. Tungkulin ng korteng ito na protektahan sila. Nahinto ang paghinga ko. Granted ang motion for temporary restraining order. Si Margarita Ayala ay ginagawaran ng temporary full physical at legal custody kina Lilian at Nico. Suspended ang visitation rights ni Mr. Ayala. Inaatasan siyang sumailalim sa full psychological evaluation. Bawal siyang lumapit sa ina at sa mga minors nang mas malapit sa 500 meters. Bukod dito, frozen ang lahat ng joint accounts hanggang sa susunod na order. Hindi pumukpok ang martilyo, pero parang ganun ang tunog ng mga salita. Ang unang totoong atake. At ngayon, hindi siya ang gumawa nito. Si Mrs. Ayala ay tatanggap ng temporary monthly support mula sa personal funds ni Mr. Ayala. Tinitigan ng judge si Inigo. Mr. Ayala, ifa-forward ko ang materials ng kasong ito sa NBI at DOH. Bawal kang magkaroon ng direct o indirect contact sa kahit sinong medical professional patungkol kina Lilian o Nico Ayala. Adjourned. Hindi gumalaw si Inigo nang tumayo ang judge. Ang marble facade ay tuluyang gumuho. Sa lugar nito ay purong galit. Hindi makapaniwalang yumuko siya palapit sa akin habang nag-aayos kami ng gamit. Ang boses niya ay makamandag na bulong. Hindi pa to tapos. Akala mo nanalo ka? Sinira mo ang kaisa-isang tsansa ng batang yon. Sinira mo lahat. Gagastusin ko hanggang sa huling sentimo ko para pagbayarin ka. Tiningnan ko siya ng walang takot, pagod, at pandidiri lang. Gastusin mo sa magaling na criminal defense lawyer, Inigo.
Kakailanganin mo yan. 6 na buwan ang lumipas. Ang ulan sa Baguio City ay bumabagsak ng parang kulay abong kurtina. Ibang-ibang mundo kumpara sa nakakapasong araw sa Forbes Park. Ang bago naming bahay, isang maliit na ancestral home malapit sa Burnham Park, ay amoy bagong pintura at bagong pag-asa. Pumapasok na ang kambal sa isang maingay at masayang preschool, kung saan ang tanging medical form na kailangan ay tungkol sa allergy sa citrus. Ang legal na laban ay malupit, pero pinal. Ang NBI, bitbit ang lahat ng ebidensya at testimonya ni Cassie, ay nag-file ng kaso. Si Inigo, para maiwasan ang public trial at siguradong pagkakulong, ay kumuha ng plea deal. Conspiracy to commit fraud, falsification of medical documents, at attempted coercion of minors. Walang totoong kulong, pero may criminal record, 5 taong probation, at mahigpit na monitoring. Natanggalan ng lisensya si Dr. Romero mula sa St. Luke's. Naibalik ang donation sa NKTI at ang head ng ethics committee ay bigla ang nag-early retirement. Tahimik na inayos ang civil case. Ang maternal conduct clause sa prenup ay dineklarang void. Siya ang nanakit, hindi ako. Nakakuha ako ng sapat na settlement, walang luxury, pero may garantiyang kaligtasan at permanent full custody. Binigyan si Inigo ng supervised visitation rights, ilang oras sa isang buwan sa isang family center. 2 beses lang niya ginamit yon. Pare-pareho ang report ng mga psychologist. Inability to take responsibility, nasaktang ego. Umuuwing tahimik at nalilito ang mga bata. Hindi ko sigurado kung gusto ko pa siyang makita nila ulit. Ang sinulat kong libro, Perfect Match, ay pumasok sa bestseller list sa buong bansa. Hindi ito tagumpay, kundi isang babala. Parte ng kita ay napunta para tulungan ang mga magulang na biktima ng medical blackmail. Isang hapon, habang nagluluto ako ng lunch, nag-vibrate ang phone ko. Email. Subject. Kian. Kumabog ang puso ko. Wala na akong balita kay Cassie simula pa nung trial. Binuksan ko ang text. Marga, hindi ko alam kung gusto mo pa akong marinig. Hindi kita masisisi kung hindi. Sumusulat ako sa'yo mula sa ospital. Nasa Cebu kami. Sa huli, lumala si Kian. Pumasok siya sa transplant waiting list, pero masyadong matagal ang hintayan. Desperada na ako. Isang volunteer ang nagkwento sa akin tungkol sa isang napakakomplikadong cross-donation chain, paired exchange, ng mga tao sa buong bansa. Isang babae sa Manila na kailangan ng liver para sa asawa niya, ay perfect match pala para kay Kian. May isang tao sa Davao na match sa kanila, at iba pa, isang himala ng sistema at ng sangkatauhan. Nakakuha si Kian ng kidney 2 weeks ago mula sa isang 24-year-old na lalaking namatay sa aksidente. Mahirap ang operasyon. May risks pa rin. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang taon, may totoo na siyang chance. Isang chance na hindi binili gamit ang buhay ng anak ng iba. Iniisip ko kayo ng kambal araw-araw. Ang muntik na nating magawa, ang pinlano niya. Patawarin mo ako sa pagiging bulag ko. Masyado akong nakafocus sa pagliligtas sa anak ko kaya hindi ko nakita ang dilim. Salamat sa pagpigil dito. Iniligtas mo ang mga anak mo. At sa kakaibang paraan, iniligtas mo rin ako at baka pati si Kian. Sana okay ang mga anak mo. Sana masaya sila, maiingay, at pinapasakit ang ulo mo, gaya ng dapat. Buong puso kong hinihiling yan para sa'yo. Cassie, binasa ko ito ng 3 beses. Lumabo ang mga salita dahil sa luha. Hindi ito kapatawaran. Hindi eksakto. Isa itong mutual understanding, isang sakuna na muntik na naming hindi matakasan. Nakuha ni Kian ang chance niya dahil sa isang estranghero, hindi dahil sa isang halimaw na plano. Ito lang ang kaisa-isang katanggap-tanggap na ending. Mommy, inagaw ni Nico yung unicorn ko. Ang galit na sigaw ni Lilian ay pumuno sa bahay, sinundan ng malikot na tawa ni Nico. Ang tunog na yon ay hindi na nagdudulot ng sakit. Hindi na nakakabingi. Isa na lang itong ingay maganda, normal, magulo. Pinunasan ko ang mga luha ko. Sinave ang email sa isang folder na siguro hindi ko nabubuksan ulit at pumunta para ayusin ang World War III para sa stuffed unicorn. Ilaw-araw ang lumipas, may lumabas na news notification sa phone ko. Ayala Investment Fund, ililikwida pagkatapos ng iskandalo. Don Jacobo Ayala, nag-anunsyo ng pag-retire. At isa pa, kinabukasan, si Inigo Ayala ay lilipat sa Zamboanga para mag-manage ng fishing port operations.
Ang lumang solusyon ng pamilya na ipadala ang problema sa exile. Wala akong naramdaman. Multo na lang siya sa malayo. Ang legacy niya ay wasak. Ang yaman ay nabawasan. At ang pangalan niya ay naging kasing kahulugan ng kayabangan at parusa. Para sa taong katulad niya, ang maging irrelevant ay mas masahol pa sa kamatayan. Nung Sunday na yon, dinala ko ang mga bata sa Burnham Park. Nagsisimula ng luminaw ang langit, nagpapakita ng asul sa gitna ng kulay abo. Seryosong umaakyat si Lilian sa monkey bars. Si Nico ay gumagawa ng kuweba para sa mga dinosaur sa sandpit, babad na babad sa ginagawa niya. Nakaupo ako sa medyo basang bench, pinapanood sila. Ang takot ang patuloy na ugong ng nakaraang taon sa wakas ay tumahimik na. Hindi completely, at baka hindi na tumawawala ng tuluyan. Pero ngayon, may iba na. Kalmado, alerto, matatag. Ligtas sila, buo akin. Isang nanay na may stroller ang umupo sa tabi ko. Ngumiti siya. Pagod. Kambal? Ang tapang mo naman. Tiningnan ko ang mga anak ko. Buhay? Malusog? Walang kaalam-alam sa dilim na minsan ay pinaligiran sila. Oo, sagot ko. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ngumiti ako ng totoo. Napakaswerte ko.